Ang gabing iyon mismo, nang marinig ko ang sarili kong anak na tinawag akong yung kasambahay, dito mismo sa sarili kong bahay, sa harap mismo ng kanilang mga mayayaman na kamag-anak. Ang kahihiyang iyon, ang hiya na bumalot sa puso ko. Halos ikamatay ko. Isipin nyo, ako na nagpalaki sa kanila, araw-araw, nagluluto, naglilinis. Tinawag na lamang yung simpleng kasambahay. Sa loob ng maraming taon, ako ang ilaw ng tahanan. Nagbubuhat ng lahat ng bigat. Ako ang nagtipid, ako ang nagbalance ng budget, ako ang nagsisigurong perpekto ang lahat. Kahit ang kasal nila, ang bahay na binili nila, ang mga gastos na yon galing sa mga pinaghirapan ko. Pero para sa kanila, isa lang akong anino. Isang bagay na nandyan lang hanggang sa dumating ang araw na pakiramdam ko wala na akong silbi, walang pakialam. Lumabas ako dala lang ang maliit kong pitaka. Hindi nila alam na ang yumaong asawa ko. Gusto nila akong paalisin. Wala nang boses. Ngayon, hindi lang ang bahay ang babawiin ko. Babawiin ko ang aking dangal. At magbibigay ako ng isang aral. Isang aral na ituturo nila sa kanilang mga apo. Hindi na ako mananahimik. Hindi na. Kung naranasan mo na rin ang pakiramdam na para kang estranghero sa sarili mong tahanan, i-like at i-share mo naman itong video na ito. At huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Saan kayo nanonood? Gusto kong marinig ang inyong mga kwento. Kabanata 1, ang biglaang kadiliman. Nasa labas ako ng St. Luke's Medical Center. Nakaupo sa isang bangkong kahoy, hawak ang aking mga kamay, hanggang sa namuti ang aking mga buko. Ang hangin ng tagsibol, may dala itong matamis na samyo ng mga sampagita na namumulaklak. Ang araw naman, sumasayaw sa salamin ng gusali ng ospital. Ngunit, wala ni isa sa mga ito ang nakaabot sa akin. Ang aking asawa, si David, David na ngayon, nakahiga siya sa intensive care unit sa likod ng mga pader na iyon. Lumalaban siya para sa kanyang buhay, laban sa isang kaaway na hindi namin kailanman nakita, hindi namin inasahan. Ang mga tao ay dumadaan. Tahimik ang kanilang mga usapan, ordinaryo. At sa isang iglap na pag-isipan ko, sana kaya ko ring maging tulad nila. Isa lamang babae na nag-e-enjoy sa isang mainit na hapon. Tumatawa tungkol sa kung saan kakain ng hapunan o kung ano ang itatanim sa hardin. Ngunit, hindi na ako ang babaeng iyon. Ang mundo ko, lumiliit ito. Lumiliit sa isang kwarto sa ospital at sa walang tigil na beep ng mga makina. Si David, dati wala siyang kinatatakutan. Hindi siya natitinag. Siya yung klase ng lalaki na kayang magtrabaho ng 12 oras, gumagawa ng mga custom furniture, tapos uuwi pa rin at may lakas pa para magluto ng hapunan. Para tanungin ako tungkol sa araw ko. Mayroon siyang ganyang klase ng ngiti na nakakapagpaalis ng pagdududa. Yung ngiti na nagsasabing, lahat ay magiging maayos. Kahit pa, ang bigat-bigat na ng buhay, siya ang aking kanlungan, ang aking matatag na lupa. At ngayon, habang pinapanood ko siyang unti-unting naglalaho, pakiramdam ko, ako na mismo ang nalulunod. Nalulunod sa lumulubog na buhangin. 6 na buwan lang ang nakalipas. Akala namin, meron pa kaming buong buhay na magkasama. Pinag-uusapan namin ang mga bakasyon na hindi pa namin kayang bilhin. Yung mas malaking bahay para sa mga anak na pinapangarap pa lang namin. Siguro, pati na rin ang isang aso. Tapos isang gabi, si David, umuwi siya, maputla. Pagod na pagod, pero ngumiti lang siya. Sabi niya, mahabang araw lang daw sa trabaho. Pero yung pagod, hindi nawala. Lumalim pa, naging mga hindi maipaliwanag na pasa. At yung mga gabi na hirap siyang huminga, tila nauubusan ng hangin. Ang doktor, nagsabi ng mga salita na parang hindi totoo. Autoimmunoplastic anemia, ang sarili niyang katawan. Sinisira nito ang kanyang bone marrow. Ang tuy niyang pinagmumula ng dugo. Sinabi nila, kung wala daw stem cell transplant, halos wala na daw pag-asa. Sinubukan kong maging matatag sa harap niya. Hinawakan ang kamay niya.
bumulong. David, malalampasan natin to. Pero bawat gabi, umiiyak ako ng mag-isa sa banyo. Pinipigilan ang hikbi gamit ang tuwalya. Dahil alam ko ang isang bagay na hindi niya alam. Hindi siya mayaman. Hindi siya lumaki sa isang buong pamilya. Lumaki siya sa foster care. Hindi niya nakilala ang kanyang mga magulang. Hindi niya alam kung mayroon siyang mga kapatid. At kung walang malapit na kamag-anak, ang tsansa na makahanap ng donor match, halos imposible. Nag-register kami sa National Registry. Pero ang mga doktor, prangka sila. Ang paghihintay, pwedeng abutin ng ilang buwan o ilang taon. At si David, wala siyang ganoong kahabang panahon. Kanina lang, nang hilahin ako ng doktor sa gilid. Ang mga salita niya, bumaon sa akin. Maria, sabi niya, nauubusan na tayo ng mga pagpipilian. Kung hindi tayo makahanap ng compatible donor agad, hindi na niya tinapos ang pangungusap. Hindi na niya kailangan. Alam ko na ang ibig niyang sabihin. Umupo ako doon. Tumutulo ang mga luha sa pisngi ko. Nakaramdam ako ng lubos na kawalan ng silbi. Ako ay isang nurse. Ang buong buhay ko, nakatuon sa pagtulong sa iba na gumaling. Ngunit, hindi ko magawang pagalingin ang lalaking pinakamamahal ko. Naisip ko ang buhay na binuo namin. Ang maliit naming bahay na gawa sa kahoy sa gilid ng Manila. Ang rocking chair na ginawa niya para sa akin noong first anniversary namin. Yung papel na may sulat niya, naka-frame pa, nakasabit pa rin malapit sa pinto ng kusina. Ikaw ang aking walang hanggan. Ang isipin na mawawala siya, hindi ko kaya. Pero sa kaibuturan ko, isang tinig ang bumulong na baka kailangan kong maghanda. Kinamumuhian ko ang sarili ko, kahit sa pag-iisip pa lang noon. Ngunit ang lungkot, parang malamig na kamay na nagsimula ng kumapit sa puso ko. Tapos, na parang hindi pa sapat ang kalupitan ng mundo, narinig ko ang isang bagay. Isang usapan na magpapabago ng lahat. Nakilala ko si David. Sa isang gabi na ang buhay ay magaan at ordinaryo. Matagal na bago ang mga ospital at mga chart ng medisina ang kumain sa aming mga araw. Katatapos ko lang ng final exam ko sa nursing school. Pagod ako, pero malaya, at hinila ako ng mga kaibigan ko papunta sa isang maliit na kafe sa downtown Manila. Hindi ito magarbong lugar. Isa lang itong lumang gusaling gawa sa ladrilyo. May mga sahig na kahoy na luma na, at ang amoy ng bagong lutong kape na bumabalot sa lahat. Naalala ko pa siya. Noong pumasok siya, parang kahapon lang. May dala siyang paper bag ng mga bakal mula sa lokal na tindahan ng materyales. Ang kanyang pantalon ay may alikabok mula sa trabaho. At mayroon siyang ganong klase ng kalma. Yung tahimik na kumpiyansa na nakakapagpatigil sa'yo. Nakakapagpabalik tingin. Ngumiti siya ng mahinhin nang magtama ang aming mga mata at nagtanong kung bakit ang upuan sa tapat ko ay walang nakaupo. Nag-usap kami ng 2 oras kagabi tungkol sa lahat at tungkol sa wala. Kung paano niya minahal ang paggawa ng furniture. Kung paano ko gustong magtrabaho sa pediatrics. Kung paano kaming dalawa, parehong ayaw sa olibo, pero gustong-gusto ang peach cobbler. Kapag tumatawa siya, yung totoong tawa, lumalalim ang kulubot sa gilid ng kanyang mga mata. At isang bagay sa akin, basta na lang, alam na, mula gabing iyon, si David ay naging isang konstante sa buhay ko. Nagpapakita siya na may mga maliliit na sorpresa. Isang garapon ng pulot mula sa isang palengke sa tabi ng daan. Isang buke ng ligaw na bulaklak na binalot sa papel. Isang bagong libro dahil naalala niya na minsan kong sinabi na gusto ko itong basahin. Mayroon siyang paraan para gawing mahika ang mga ordinaryong bagay. Makalipas ang 2 taon, nakatayo kami sa ilalim ng isang lumang puno ng mangga. Sinasabi ang aming mga pangako sa harap ng pamilya at mga kaibigan. Nagamit ko ang mga perlas ng aking ina. At si David, umiyak siya ng hayagan noong nakita niya akong naglalakad sa aisle. Hindi siya yung tipong lalaki na nagtatago ng emosyon. Naniniwala siya sa pagpapakita ng pagmamahal ng buo, nang walang pag-aalinlangan. Lumipat kami sa isang maliit na bahay na gawa sa kahoy sa gilid ng bayan, isang fixer-upper na iginiit ni David
na kaya niyang ayusin mag-isa. At nagawa niya. Naglaan siya ng mga weekend sa paglilinis ng sahig, paggawa ng mga estante, at kahit na gumawa ng rocking chair para sa akin bilang regalo sa anniversary. Ang silyang iyon, nandoon pa rin sa aming porch. Isang tahimik na saksi sa hindi mabilang na mga gabi kung saan kami ay magkatabi, nanonood ng mga alitaptap na sumasayaw sa pagdilim ng tarlac. Ang buhay ay ganap, kahit hindi perpekto. Ang tanging nawawala ay ang mga bata. Nagsimula kaming magplano agad pagkatapos ng kasal. Inaasahan na madali lang ito mangyayari, tulad ng tila nangyayari sa lahat ng nasa paligid namin. Pero buwan pagkatapos ng buwan, wala pa rin. Sabi ng mga doktor, ang katawan ko ay hindi kooperatiba, na baka hindi ako mabuntis ng natural. Sinubukan namin ang mga treatment, mga hormone shots, walang katapusang appointment. At sa huli, IVF. Ang unang pagtatangka, nabigo. Gayun din ang pangalawa. Sa bawat negatibong test, pakiramdam ko ay mas lalo akong nababasag, na parang ang aking katawan ay nagtaksil sa aming dalawa. Ngunit si David, hindi niya ako kailanman sinisi. Niyayakap niya ako sa mga gabing iyon, kung kailan umiiyak ako hanggang sa sumakit ang ulo ko. Bumubulong siya, Maria, hindi ito nagbabago kung gaano kita kamahal. Naiisip pa nga niya ang tungkol sa adoption. Nagsasalita siya ng masigla tungkol sa kung gaano karaming mga bata ang nangangailangan ng tahanan. Kung paano pa rin kami makakabuo ng pamilya. Gusto kong maging masaya sa ideyang iyon. Gusto ko talaga. Pero isang bahagi ko ay nananabik pa rin na makakita ng isang bata na may mga asul niyang mata at yung ngiti niyang medyo liko. Yung ngiti niya kapag sinusubukan niyang pigilan ang tawa. Isang araw, pagkatapos ng isa pang failed cycle, bumagsak ako sa kanyang mga bisig, nag-aalok ng paumanhin habang umiiyak. Sabi ko, David, karapat-dapat ka sa isang asawa na kayang bigyan ka ng pamilya. Hinawakan niya ang baba ko ng marahan para magkita kami sa mata at sinabi niya, Maria, hindi kita pinakasalan para sa mga anak. Pinakasalan kita para sa iyo. Ikaw ang aking pamilya. Iyan si David. Matatag, mabait, hindi makasarili. Pwede siyang magalit. Pwede siyang magtanim ng sama ng loob. Pwede siyang lumayo. Sa halip, pinili niya ang pagmamahal tuwing may pagkakataon. Sa pagbabalik tanaw ngayon, napagtatanto ko kung paano kami inihanda ng mga pagsubok na iyon para sa kung ano ang darating. Ang mga gabing nagyakap kami sa gitna ng pagkadismaya. Ang mga pangarap na muli naming hinubog ng magkasama. Naging blueprint ang mga ito para sa pagharap sa bagyo na malapit nang tumama. Dahil noong nagkasakit si David, ang mundo namin gumuho. At gayunman, kahit nakahiga doon, mahina at maputla, sinubukan pa rin niyang maging malakas. Nagbiro siya tungkol sa pagkain sa ospital, nang asar tungkol sa pag-aalala ko, at sinabi niyang, malalampasan namin ito, tulad ng paglampas namin sa lahat ng iba pa. Pero sa kaibuturan ko, alam kong iba ito. Ito ang buhay at kamatayan. At hindi pa ako handa na isipin ang isang buhay nang wala siya. Nagsimula ito ng napakatahimik, na hindi namin napansin sa una. Uuwi si David mula sa shop ng mas maaga kaysa karaniwan. Nginunguya niya ang kanyang pagod, na may kasamang ngiti. Mahaba lang talaga ang araw, sabi niya. Yun lang, pero yung pagod, hindi nawala, lumalalim pa. Parang may nakikita akong hindi nakikita, na humihila sa kanya pababa araw-araw. Tapos dumating ang mga pasa, maliit sa una. Parang nauntog lang siya sa workbench, pero kalaunan. Lumitaw sila ng walang dahilan. Mga purple na mantsa na namumukadkad sa kanyang mga braso at binti. Isang gabi, nagising ako sa tunog ng kanyang paghingal. Hinahawakan ang dibdib niya na parang hindi siya makahinga. Ang nurse sa akin, alam niyang may mali. Nagmakaawa ako sa kanya na magpatingin sa doktor. At noong sa wakas ay pumayag siya, inisip ko na lang na isang simpleng bagay lang ito. Kulang sa bitamina. O baka stress lang. Sa halip, dinala kami sa isang hematology specialist na nag-request ng bawat posibleng test. Hindi ko malilimutan ang sandali. Noong dumating ang resulta, umupo ang doktor sa amin
seryoso ang mukha niya, dahan-dahan ang kanyang mga salita. David, sabi niya, mayroon kang plastic anemia, bihira ito, at sa kaso mo, malala, ang iyong bone marrow ay humihinto na. Naramdaman ko na parang nawalan ako ng hangin. Si David, tumango lang, kalmado pa rin, at nagtanong, ano ang gagawin natin? Ang sagot ay parehong simple at imposibleng marinig. Kailangan mo ng bone marrow transplant. Kung wala ito, hindi makakapag-produce ng blood cells ang iyong katawan. Pero ang proseso ay nangangailangan ng donor match. Mas maganda kung kapatid o malapit na kamag-anak. Naalala ko ang pagtingin kay David. Tahimik na nagmamakaawa sa kanya na sabihin na mayroon, pero alam ko na, wala. Si David, lumaki siya sa foster care, napunta mula sa isang tahanan patungo sa iba pa. Hindi niya kilala ang kanyang mga magulang o ang kanyang mga kapatid. Wala siyang family tree na mahihinga ng tulong. Wala siyang tatawagan. Nag-sign up kami sa National Donor Registry. Agad-agad. Pero ang mga doktor, prangkas sila. Pwedeng abutin ng ilang buwan o higit pa para makahanap ng compatible stranger. At si David, wala siyang ganoong kahabang panahon. Mabilis ang pag-usad ng sakit. Naging maputla siya. Nanginginig ang kanyang malalakas na kamay. Kapag sinusubukan niyang humawak ng baso, ang lalaking dating gumagawa ng furniture hanggang hating gabi, ngayon nahihirapan ng maglakad sa sala. Kahit noon, sinubukan niyang protektahan ako. Nagbibiro siya tungkol sa mga gown sa ospital, tungkol sa kung paano niya laging gustong subukan yung bald look kapag nagsimula ng kumapal ang kanyang buhok dahil sa gamot. Sa gabi, kapag akala niya tulog na ako, naririnig ko siyang bumubulong ng dasal, humihingi ng lakas, hindi para sa sarili niya, kundi para sa akin. Hinahawakan ko ang kamay niya sa kama ng ospital at pilit nang ngumingiti. Sinasabi ang mga bagay tulad ng malalampasan natin to. Pero sa loob, takot na takot ako. Takot na mawala siya. Takot na magising sa isang walang laman na bahay. Takot na humarap sa isang buhay na hindi ko pinlano. Isang hapon, pagkatapos ng isa pang round ng transfusions, hinila ako ng doktor sa gilid. Mahinahon ang kanyang boses, pero may bigat ng katapusan. Maria, sabi niya, nauubusan na tayo ng mga pagpipilian. Kung walang match na dumating agad, natatakot ako, wala na siyang masyadong oras. Tumango ako. Hindi makapagsalita. Naramdaman ko ang mga luha na nagbabaga sa likod ng aking mga mata. Nakakita na ako ng kamatayan dati. Bilang isang nurse, nakakaranas ka nito ng mas madalas kaysa sa karamihan ng tao. Pero walang makakapaghanda sa akin sa ideya ng pagkawala ni David. Naglakad ako palabas sa courtyard ng ospital. Desperado para sa hangin. Desperado para sa kahit anong makakapagpatatag sa akin. Doon ko narinig ko ang dalawang empleyado ng ospital. Sa break nila, nagsasalita ng kaswal. Hindi alam na naririnig ko sila. Alam mo ba yung lalaki sa ICU, Carter? Kamukha niya talaga yung lalaki na nakatira sa Pine Hollow. O isang katulad na lokal na lugar sa Pilipinas, tulad ng sa labas ng San Fernando. Sumpa ko, parang isang tao. Tumigil ang puso ko. Pine Hollow, isang maliit na bayan sa kabundukan, mga ilang oras na biyahe lang ang layo. Pwede kayang coincidence lang? O pwede kayang may ibig sabihin ito? Na baka may pamilya si David doon. Isang tao na pwedeng maging match? Sa unang pagkakataon, sa loob ng ilang linggo, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naglakas loob na maramdaman. Pag-asa. Isang pag-asa na manipis, nanginginig, pero pag-asa pa rin. Nakatayo ako doon, nakapirmi sa courtyard. Ang mga salita nila, umalingaw-ngaw sa aking isipan. Kamukha niya talaga yung lalaki na nakatira sa Pine Hollow. Ang Pine Hollow, isang maliit na bayan sa kabundukan, mga 2 oras na biyahe mula sa Manila. Napunta lang ako doon minsan, noong nag-aaral pa ako ng nursing, para sa isang community outreach program. Ito yung klase ng lugar kung saan bumabagal ang buhay, kung saan ang mga tao ay bumabati pa rin sa mga estrangherong dumadaan.
Coincidence kaya? Nagkakamukha ang mga tao, palagi. Pero may kung anong pabulong sa akin na nagsasabing hindi. Si David, lumaki siya sa foster care. Iniwanan sa pagsilang. Walang impormasyon tungkol sa kanyang pamilya. Nagpalipas siya ng mga taon na nag-iisip kung mayroon bang may kapareho ng kanyang mga mata, ang kanyang likong ngiti. Mayroon bang maaaring kapamilya niya talaga? Naaalala ko ang isang beses na muntik na siyang sumubok maghanap ng mga magulang niya. Nakaupo kami sa porch isang gabi ng tag-init nang umamin siya. Minsan iniisip kong hanapin sila, sabi niya. Pero paano kung hindi nila ako gusto noon? Bakit nila ako gugustuhin ngayon? Ang boses niya, may dalang kirot na hindi ko alam kung paano papagalingin. Kaya, ibinaon niya ang isipan. Nag-focus sa pagbuo ng buhay kasama ako. Pinili niyang maniwala na ang pamilya ay yung binubuo mo, hindi yung pinagmumulan mo. Pero ngayon, ang pamilya, hindi na lang isang abstract idea. Maaari itong mga hulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng buhay at kamatayan. Kabanata 2. Ang hatol at ang mga pangarap na basag-anim na buwan lang ang nakalipas, akala namin buong buhay pa ang masasayang pagsasama. Pinag-uusapan pa namin yung mga bakasyon, yung mga pangarap na hindi pa namin kayang bilhin noon. Yung mas malaking bahay para sa mga anak na pinapangarap pa lang namin na magkaroon. Siguro, pati na rin ang isang alagang aso, isang tunay na pamilya. Ang mga pangarap na simple lang, pero para sa amin, napakalaki, napakahalaga. Tapos isang gabi, si David, umuwi siya, maputla, pagod na pagod, pero ngumiti lang siya. Sabi niya, mahabang araw lang daw sa trabaho. Yun lang ang sabi niya. Pero yung pagod, hindi nawala, lumalim pa. At hindi lang basta pagod, nagbago ang lahat. Naging mga hindi maipaliwanag na pasa. Mga pasa na lumilitaw na lang bigla, parang nauntog lang. Pero hindi naman. Tapos yung mga gabi, na hirap siyang huminga, tila nauubusan ng hangin. Yung dibdib niya, parang dinadaganan. Bilang isang nurse, alam mo yung pakiramdam na may mali. Isang malaking mali. Yung utak mo nagsasabi ng alerto. Yung katawan mo, nararamdaman ng panganib. Hindi ko na kaya pang tiisin ang makita siyang nahihirapan. Nagmakaawa ako. David, please, magpatingin ka na sa doktor. Sa wakas, pumayag siya. Akala ko noon, simpleng bagay lang, kulang sa bitamina o baka stress lang sa trabaho. Sino ba naman ang mag-aakala na mas malala pa pala ang naghihintay sa amin? Dinala kami sa isang hematology specialist, isang doktor na dalubhasa sa dugo, sa mga sakit na may kinalaman sa dugo. Nag-request siya ng bawat test na maiisip mo, bawat posibleng pagsusuri, para lang malaman kung ano ang nangyayari sa katawan ng aking David. At yung sandali na dumating ang resulta, hindi ko talaga malilimutan. Parang huminto ang mundo. Umupo ang doktor sa harap namin. Seryoso ang mukha niya. Ang mga mata niya, parang walang emosyon. Pero ang mga salita niya, mabigat, dahan-dahan. Bawat salita ay bumaon sa akin. David, sabi niya, mayroon kang plastic anemia. Narinig ko yung salita, plastic anemia. Pero parang hindi ko maintindihan. Ano ba yon? Ito ay isang bihirang sakit, dagdag pa niya. At sa iyong kaso, malala. Malala. Yung salitang iyon, parang tumusok sa puso ko. Ang iyong bone marrow, humihinto na ito sa paggana. Ang bone marrow, yung pinagmumulan ng dugo, yung pinakaugat ng buhay, humihinto na. Naramdaman ko na parang nawalan ako ng hangin. Yung hangin na hirap kunin ni David. Yung hangin na wala na sa akin ngayon. Napakabigat, nanginginig ang mga kamay ko. Pero si David, tumango lang siya. Kalmado pa rin. Kahit nakarinig siya ng ganong nakakabiglang balita, nagtanong siya ng mahinahon. Ano ang gagawin natin? Ang sagot, simple lang sa pandinig, pero imposible. Imposible sa aming marinig.
Kailangan mo ng bone marrow transplant. Kailangan ng transplant. Isang malaking operasyon, isang malaking pag-asa. Pero, meron pang kasunod. Kung wala ito, hindi makakapag-produce ng blood cells ang iyong katawan. Kahulugan nito, walang bagong dugo, walang kakampi ang katawan laban sa sakit, pero ang pinakamabigat sa lahat, ang proseso ay nangangailangan ng donor match. Donor match. Kailangan ng kapareho, ng isang tao na may parehong dugo. Mas maganda kung kapatid o malapit na kamag-anak. Kapatid, kamag-anak. Napatingin ako kay David. Sa mga mata niya, nananawagan, nagsusumamo, na sana mayroon. Sana meron siyang tatawagan. Sana meron siyang pamilya na pwede naming lapitan. Pero alam ko na. Alam na namin pareho na si David, lumaki siya sa foster care, sa mga orphanage. Hindi niya nakilala ang kanyang mga magulang. Hindi niya alam kung mayroon siyang mga kapatid, ni isa. Wala siyang family tree na mahihinga ng tulong. Wala siyang tatawagan. Yung salitang, malapit na kamag-anak, parang isang malaking pader na humaharang sa amin. Isang pader na hindi namin kayang gibain. Nag-sign up kami sa National Donor Registry. Agad-agad, para lang magkaroon ng kahit kaunting pag-asa. Pero ang mga doktor, alam nila ang katotohanan. Alam nila ang hirap. Sila mismo ang nagsabi. Maria, sabi nila, maaaring abutin ng ilang buwan o higit pa para makahanap ng compatible stranger? Ilang buwan o higit pa? At si David, alam namin pareho na wala siyang ganoong kahabang panahon. Wala. Mabilis ang pag-usad ng sakit. Sobrang bilis. Yung dating David na malakas, na kayang buhati ng kahit ano, ngayon nagiging maputla. Nanginginig ang kanyang malalakas na kamay kapag sinusubukan niyang humawak ng baso. Yung lalaki na dating gumagawa ng furniture hanggang hating gabi. Ang kanyang passion, ang kanyang lakas, ngayon nahihirapan ng maglakad sa sala. Yung mga hakbang niya, napakaikli na, napakabagal. Pero kahit sa gitna ng lahat ng ito, ng kanyang paghihirap, sinubukan pa rin niyang protektahan ako. Parang wala lang. Si David pa rin. Yung dating David, nagbiro siya tungkol sa mga gown sa ospital. Alam mo ba, sabi niya, lagi ko kasing gusto subukan yung bold look na to, lalo na kapag nagsisimula ng kumapal ang buhok ko dahil sa gamot. Napilitan akong ngumiti. Pero ang totoo, gusto ko na lang umiyak. Sa gabi, kapag akala niya tulog na ako, naririnig ko siyang bumubulong ng dasal. Hindi malakas, mahina lang, humihingi ng lakas. Pero hindi para sa sarili niya, para sa akin. Para sa akin daw. Para malampasan ko ito. Para lumakas ako. Hinahawakan ko ang kamay niya sa kama ng ospital. Napakalamig na ng balat niya at pilit nang umingiti. Sinasabi ang mga bagay na alam kong gusto niyang marinig. Malalampasan natin to, David. Sama-sama tayo. Pero sa loob, doon sa pinakailalim ng puso ko, takot na takot ako. Takot na mawala siya, ang aking David, ang aking buhay. Takot na magising sa isang walang laman na bahay. Isang bahay na puno ng alaala, pero walang siya. Takot na humarap sa isang buhay na hindi ko pinlano, hindi ko hiniling. Isang buhay na wala siya. Isang hapon, pagkatapos ng isa pang nakakapagod na round ng transfusions, hinila ako ng doktor sa gilid. Sa labas ng kwarto, yung tipong kailangan niyang sabihin ito sa akin ng pribado. Mahinahon ang kanyang boses, pero ang mga salita niya parang bumagsak na mundo. Maria, sabi niya, nauubusan na tayo ng mga pagpipilian. Nauubusan. Parang isang orasan na nauubusan na ng oras. Kung walang match na dumating agad, natatakot ako. Wala na siyang masyadong oras. Wala na siyang masyadong oras. Tumango ako. Hindi ko na kaya pang magsalita. Naramdaman ko ang mga luha na nagsimulang magbabaga sa likod ng aking mga mata. Gustong kumawala. Gustong sumigaw. Nakakita na ako ng kamatayan dati. Bilang isang nurse, bilang isang tao, nakakaranas ka nito. Nakikita mo ang sakit, ang pagkawala, pero walang makakapaghanda sa akin. Sa ideya ng pagkawala ni David.
ang pagkawala ng aking buhay. Naglakad ako palabas. Sa courtyard ng ospital. Kailangan ko ng hangin. Kailangan ko ng kahit anong makakapagpatatag sa akin. Gusto kong huminga ng malalim. Pero parang ang bigat ng hangin. Doon ko narinig ko ang 2 empleyado ng ospital. Nasa break sila. Nagsasalita ng kaswal. Hindi nila alam na naririnig ko sila. Alam mo ba yung lalaki sa ICU, Carter? Tanong nung isa. Kamukha niya talaga yung lalaki na nakatira sa Pine Hollow o isang katulad na lokal na lugar sa Pilipinas. Sumpa ko, parang isang tao, tumigil ang puso ko. Pine Hollow, isang maliit na bayan sa kabundukan. Mga ilang oras na biyahe lang ang layo. Pwede kayang coincidence lang ito? O pwede kayang may ibig sabihin ito? Na baka may pamilya si David doon? Isang tao na maaaring maging match? Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, naramdaman ko ang isang bagay. Isang bagay na hindi ko naglakas loob na maramdaman dati. Pag-asa. Isang pag-asa na manipis, nanginginig, pero pag-asa pa rin. Hindi ko maigalaw ang aking mga paa. Nakatayo lang ako doon, nakapirmi sa courtyard. Ang mga salita nila, paulit-ulit na tumatakbo sa aking isipan. Kamukha niya talaga yung lalaki na nakatira sa Pine Hollow. Ang Pine Hollow, isang maliit na bayan sa kabundukan, mga 2 oras na biyahe mula sa Manila. Napunta lang ako doon minsan, noong nag-aaral pa ako ng nursing, para sa isang community outreach program. Ito yung klase ng lugar kung saan bumabagal ang buhay, kung saan ang mga tao bumabati pa rin sa mga estrangherong dumadaan, sa mga kapitbahay. Coincidence kaya? Nagkakamukha ang mga tao? Palagi naman. Pero may kung anong bumubulong sa akin. Isang maliit na tinig sa loob ko na nagsasabing hindi ito ordinaryong coincidence lang. Si David, lumaki siya sa foster care. Iniwanan sa pagsilang. Walang impormasyon tungkol sa kanyang pamilya. Nagpalipas siya ng mga taon na nag-iisip, nagtatanong sa sarili niya. Kung mayroon bang may kapareho ng kanyang mga mata. Yung mga mata na minsan ay nakatingin sa akin ng may buong pagmamahal. Yung kaparehong likong ngiti niya. Yung ngiti niya kapag sinusubukan niyang pigilan ng tawa. Mayroon bang maaring kapamilya niya talaga? Mayroon bang dugo na dumadaloy sa ugat niya na kapareho ng sa kanya? Naalala ko ang isang beses na muntik na siyang sumubok maghanap ng mga magulang niya. Nakaupo kami sa high-end, sa aming porch, isang gabi ng tag-init. Malamig ang simoy ng hangin, umamin siya. Minsan iniisip kong hanapin sila, sabi niya. Ang boses niya, mahina, parang natatakot. Pero paano kung hindi nila ako gusto noon? Bakit nila ako gugustuhin ngayon? Ang boses niya, may dalang kirot na hindi ko alam kung paano papagalingin. Isang kirot na nararamdaman ko rin. Kaya ibinaon niya ang isipan. Pinili niyang huwag nang isipin pa. Nag-focus siya sa pagbuo ng buhay kasama ako. Pinili niyang maniwala na ang pamilya ay yung binubuo mo, yung mga taong minamahal mo, yung mga taong nandyan para sa'yo, hindi yung pinagmumulan mo lang. Pero ngayon, ang pamilya, hindi na lang isang abstract idea, hindi na lang isang konsepto. Maaari itong mga hulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng buhay at kamatayan. Kabanata 3, ang pader ng pamilya. Ang malaman ko, yung malaman ko na wala siyang pamilya, yun ang pinakamabigat. Mas mabigat pa sa mismong sakit niya. Oo, alam kong lumaki siya sa foster care. Alam ko, pero hindi ko naisip na ganun pala talaga siya kababa. Wala talagang natira. Ni isang tao na pwedeng tawagan. Ni isang kamag-anak. At yun ang nagpalala ng takot ko. Yung takot na para bang tinutusok ng libu-libong maliliit na karayom ang puso ko. Ang paghahanap ng donor match, isang proseso na alam naman natin lahat, na mahirap. Mahirap na nga kung may pamilya ka, kung may mga kapatid ka na pwede mong lapitan, mga pinsan, mga tiyo at tiya, mga lolo at lola, yung mga na alam mong kapamilya mo talaga.
Pero si David, siya, wala. Wala talaga. Kaming dalawa lang sa mundong ito, sa harap ng isang sakit na kailangan ng tulong mula sa iba, mula sa dugo ng iba, sa tissue ng iba. Sino ang tatawagin namin? Sino ang lalapitan namin? Wala. Walang-wala. Nag-sign up kami sa National Donor Registry. Agad-agad. Nung nalaman namin ang diagnosis, parang yun na lang ang natitirang pag-asa. Yung pag-asa na baka sakali may isang estranghero doon na may kapareho ng dugo ni David, na may kapareho ng DNA niya, na pwedeng magligtas ng buhay niya. Pero ang mga doktor, alam nila ang katotohanan. Hindi nila ako pinalampas. Sila mismo ang nagsabi. Maria, sabi nila, prangka, walang paligoy-ligoy, parang binibigyan ka ng malamig na tubig. Pwedeng abutin ng ilang buwan o higit pa para makahanap ng compatible stranger. Ilang buwan. O higit pa. At si David, alam namin pareho. Alam namin. Wala siyang ganong kahabang panahon. Hindi niya kayang maghintay ng ilang buwan. Hindi niya kayang maghintay ng higit pa. Yung sakit niya, mabilis ang pag-usad. Napakabilis. Para siyang bagyo na rumaragasa. Walang pakundangan. Walang awa. Isipin mo, yung dating David na malakas, yung kayang buhatin ng kahit ano. Yung kamay niya, parang bakal. Yung dibdib niya, malapad. Yung mga braso niya, matipuno. Yung taong ang passion niya ang paggawa ng furniture. Yung taong alam mong kayang gumawa ng kahit ano gamit ang mga kamay niya. Ngayon, ang mga kamay na iyon, nanginginig kapag sinusubukan niyang humawak ng baso. Ang kanyang sigla, nawala. Ang kanyang lakas, naglalaho. Yung lalaki na dating gumagawa ng mga kahoy na upuan hanggang hating gabi. Yung lalaking nakatutok sa bawat detalye ng kanyang trabaho. Yung pagmamalaki niya sa kanyang ginagawa. Ngayon, nahihirapan na. Nahihirapan na maglakad sa sala. Yung mga hakbang niya, sobrang ikli na. Napakabagal. Parang bawat paghakbang ay isang napakalaking effort. Kailangan niyang huminto, magpahinga, huminga ng malalim. Nakikita ko siya. Nakikita ko ang paghihirap niya. At ang puso ko, parang nadudurog sa bawat sandali. Gusto kong gumawa ng paraan. Gusto kong bawiin ang lakas niya. Gusto kong ibalik ang sigla niya. Pero ano ang magagawa ko? Ako ay nurse. Alam ko ang mga proseso. Alam ko ang mga gamutan. Pero ang sakit na ito, ang plastic anemia, parang hindi ko maintindihan kung paano ito lalabanan. Lalo na kung wala kang suporta mula sa pamilya. Kahit sa mga sandaling iyon, kahit na siya na mismo ang naghihirap, sinubukan pa rin niyang protektahan ako. Si David pa rin. Yung dating David. Parang gusto niyang alisin ang bigat sa balikat ko. Kahit na siya ang may pinakamalaking bigat na dinadala. Nagbiro siya tungkol sa mga gown sa ospital. Yung mga damit na isinusuot ng mga pasyente. Yung mga damit na nakakabawas ng dignidad. Alam mo ba, Maria? Sabi niya. Yung boses niya, mahina na. Pero may konting biro pa rin. Lagi ko na ngang gustong subukan yung bold look na to, lalo na kapag nagsisimula ng kumapal ang buhok ko dahil sa gamot. Napilitan akong ngumiti, yung ngiti na parang luha na pinipigilan. Gusto ko na lang umiyak, gusto ko na lang yakapin siya ng mahigpit. At sabihing, hindi pa ito ang katapusan. Hindi pa. Sa gabi, kapag akala niya tulog na ako, alam kong gising siya, naririnig ko ang kanyang pagbubulong, dasal, humihingi siya ng lakas, pero hindi para sa sarili niya, hindi para sa kanya, kundi para sa akin. Para sa akin daw, para malampasan ko ito, para lumakas ako, para hindi ako sumuko. Ang lalaking pinakamamahal ko, nag-aalala pa rin para sa akin, kahit na siya na ang nakaratay doon. Hinahawakan ko ang kamay niya sa kama ng ospital. Napakalamig na ng balat niya. Parang humihina na ang tibok ng buhay niya. At pilit nang umingiti. Sinasabi ang mga bagay na alam kong gusto niyang marinig. Mga bagay na nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Malalampasan natin to, David. Sama-sama tayo.
Pero sa loob, doon sa pinakailalim ng puso ko, nandoon ang takot. Yung takot na hindi kayang takasan. Takot na mawala siya. Ang aking David. Ang aking buhay. Ang aking lahat. Takot na magising sa isang walang laman na bahay. Isang bahay na puno ng alaala, pero walang siya. Takot na humarap sa isang buhay na hindi ko pinlano. Hindi ko hiniling. Isang buhay na wala siya. Naiisip ko kung gaano kabilis nagbago ang lahat. Isang iglap lang ang mga pangarap namin. Yung tungkol sa mga anak. Yung tungkol sa mas malaking bahay. Yung tungkol sa isang simpleng pamilya na may mga anak na tumatakbo sa bakuran. Lahat parang naglaho, naging abo. Dahil sa isang sakit na hindi namin inaasahan. Isang sakit na kumuha sa kanya, kumuha sa lakas niya, kumuha sa pag-asa namin. At ang pagkaalam na wala siyang pamilya, yun ang nagpapalala ng lahat. Naramdaman ko yung bigat. Yung bigat ng responsibilidad. Yung bigat na kami lang ang maglalaban dito kung walang ibang makakatulong, kung walang ibang makakaramay. Kaming dalawa lang, laban sa sakit, laban sa kamatayan, at laban sa kawalan ng pag-asa. Ang paghahanap ng donor match, alam kong malaki ang tsansa na hindi kami magtagumpay. Yung mga estranghero, hindi lahat ay compatible. At kahit na compatible sila, ang proseso ng paghingi ng tulong sa isang estranghero ay hindi madali. Kailangan ng maraming papeles, maraming pagsusuri, maraming paghihintay. At yun ang wala kami. Wala kaming oras, wala kaming paghihintay na kayang gawin. Ang bawat araw ay mahalaga. Bawat sandali ay mahalaga. Nakatingin lang ako sa kanya, sa mukha niyang maputla, sa mga mata niyang malungkot, at naiisip ko, ano pa ang magagawa ko? Bilang nurse, alam ko ang mga protocol. Pero bilang asawa, bilang babaeng nagmamahal sa kanya, pakiramdam ko, wala akong magawa. Pakiramdam ko, wala akong sapat na lakas. Wala akong sapat na kakayahan. Ang tanging magagawa ko lang ay manatili sa tabi niya, hawakan ang kanyang kamay, at magdasal. Magdasal ng walang tigil, na sana may milagro, sana may paraan, sana, hindi pa ito ang katapusan. Hindi pa. Kabanata 4, mga alaala ng pag-ibig na lumipas, habang naghihintay ako doon, sa labas ng silid na kinatatayuan ng aking buhay, ang buhay na aking minamahal, nakaramdam ako ng kawalan ng pag-asa, isang pag-asa na tila nauubos na parang kandila sa gitna ng hangin. Ang bawat segundo ay parang isang taon, ang bawat minuto ay isang kawalang hanggan. At sa ganitong mga sandali, kapag ang lahat ay tila madilim, ang mga alaala, sila ang nagiging liwanag. Sila ang nagbibigay ng init. Sila ang nagpaparamdam na hindi ako nag-iisa. Na may isang dahilan para lumaban. Naalala ko ang unang pagkikita namin ni David. Si David noon. Yung lalaki na nagpabago ng mundo ko. Nangyari yon. Matagal na. Bago pa dumating ang mga ospital. Bago pa dumating ang mga sakit. Bago pa dumating ang takot. Isang gabi ng tag-init. Sa Manila. Isang maliit na kafe sa gitna ng bayan. Hindi ito yung tipong lugar na bongga. Hindi rin yung lugar na ang daming tao. Isa lang itong lumang gusaling gawa sa ladrilyo. May mga sahig na kahoy na luma na umuugong sa bawat yapak. At ang amoy ng bagong lutong kape, parang bumabalot sa lahat. Isang amoy na nakaka-relax, nakakagaan ng pakiramdam. Katatapos ko lang ng final exam ko sa nursing school. Pagod ako. Sobrang pagod, pero masaya. Malaya. At hinila ako ng mga kaibigan ko palabas. Sabi nila, kailangan ko daw mag-celebrate, mag-unwind. Kalimutan muna ang mga libro at ang mga pasyente. At doon, sa kafe na yon, doon siya pumasok. Naalala ko pa siya, na parang kahapon lang. Sa pagpasok niya pa lang, parang nagbago na ang enerhiya sa loob. May dala siyang paper bag, mukhang mga bakal, galing siguro sa hardware store. Yung pantalon niya, may mga alikabok ng trabaho. Pero hindi iyon ang napansin ko. Yung napansin ko, yung kalma niya, yung GM10, yung tahimik na kumpiyansa, yung klase ng kumpiyansa na
Hindi pasigaw, hindi yabang, kundi yung alam mong meron siyang pinanghahawakan, yung klase ng kumpiyansa na nakakapagpatigil sa'yo, nakakapagpabalik tingin. Nagkatinginan kami? Oo, nagtama ang aming mga mata. At kahit hindi ko alam kung bakit, parang may kuryenteng dumaloy. Isang kuryenteng kakaiba. Ngumiti siya, mahinhin, medyo nahihiya pa nga yata, at nagtanong sa akin. Miss, sabi niya, yung boses niya, malalim, malumanay. Pwede po bang makiupo dito sa tapat nyo? Nagulat ako, pero hindi ko pinakita. Tumango lang ako. At pagkatapos noon, nagsimula ang aming kwentuhan. 2 oras kaming nag-usap. Oo, 2 oras. Tungkol sa lahat. At tungkol sa wala. Sa kung paano niya minahal ang paggawa ng furniture. Yung passion niya sa paglikha. Sa kung paano ko gustong magtrabaho sa pediatrics. Yung pangarap kong mag-alaga ng mga bata. At yung kakaibang bagay na pareho naming ayaw. Pareho kaming ayaw sa olibo. Oo, nakakainis yung lasa. Pero pareho kaming gustong-gusto ang peach cobbler. Yung tamis, yung init, yung parang comfort food. At kapag tumatawa siya, yung totoong tawa, hindi yung pilit. Yung tawa na nanggagaling talaga sa puso. Yung tawa na nakakahawa. Lumalalim yung mga kulubot sa gilid ng kanyang mga mata. Yung parang nanunuot sa kaluluwa mo. At sa sandaling iyon, alam ko na, isang bagay sa akin, basta na lang. Alam na, ito na yon. Ito na ang simula. Mula gabing iyon, si David, naging parang parte na ng araw-araw ko. Hindi siya nawala, hindi siya naging ordinaryo, naging espesyal siya, nagpapakita siya na may mga maliliit na sorpresa. Hindi kailangan ng malaki, hindi kailangan ng magarbong regalo, isang garapon ng pulot. Mula sa isang palengke sa tabi ng daan. Alam niyang gusto ko ang pulot, lalo na yung lokal, yung hindi masyadong matamis, isang buke ng ligaw na bulaklak, binalot sa papel na brown, hindi magarbong papel, pero alam niyang, mas gusto ko ang simple, yung natural, isang bagong libro. Naalala niya pala na minsan kong sinabi na gusto kong basahin yon. Hindi niya kailangang isulat, hindi niya kailangang tandaan, basta naalala niya. Mayroon siyang paraan para gawing mahika ang mga ordinaryong bagay. Yung mga simpleng araw, nagiging espesyal. Yung mga ordinaryong sandali, nagiging hindi malilimutan. Parang lahat ng ginagawa niya, may kasamang pagmamahal, may kasamang pag-aalaga. Makalipas ang 2 taon, nakatayo kami sa ilalim ng isang lumang puno ng mangga. Yung malaki, yung puno na parang saksi sa napakaraming taon. Doon namin sinabi ang aming mga pangako, sa harap ng pamilya, sa harap ng mga kaibigan. Siyempre, ang aking mga perlas ng aking ina, isinuot ko, isang bagay na espesyal para sa akin. At si David, oo, umiyak siya. Hindi niya tinago, hindi niya ikinahiya. Umiyak siya ng hayagan. Noong nakita niya akong naglalakad sa aisle, yung pagiging emosyonal niya, hindi ko yun makakalimutan. Hindi siya yung tipong lalaki na nagtatago ng nararamdaman. Hindi siya nagpapanggap na matigas. Naniniwala siya sa pagpapakita ng pagmamahal, ng buo, ng walang pag-aalinlangan. Ang pagmamahal niya sa akin, kitang-kita sa bawat kilos niya, sa bawat tingin niya. Lumipat kami sa isang maliit na bahay na gawa sa kahoy, nasa gilid ng bayan, isang fixer-upper. Alam kong gusto niyang mag-ayos ng bahay at iginiit niya na kaya niya itong gawin mag-isa. At oo, nagawa niya. Naglaan siya ng mga weekend para sa paglilinis ng sahig, pag-aayos ng mga estante, pati na ang paggawa ng rocking chair para sa akin. Bilang regalo sa anniversary namin, ang pagmamahal niya, hindi lang sa salita, nasa gawa, nasa bawat detalye. Ang silyang yon, nandoon pa rin sa aming porch, isang tahimik na saksi, sa hindi mabilang na mga gabi, kung saan kami ay magkatabi, nakaupo, nagdidilim ang paligid, nanood ng mga alitap-tap na sumasayaw sa pagdilim ng tarlac. Isang simpleng eksena, pero puno ng pagmamahal, puno ng kapayapaan, puno ng kasiyahan. Ang buhay noon, ganap. Oo,
Kahit hindi perpekto, ang tanging nawawala ay ang mga bata. Yung pangarap na magkaroon ng sariling mga anak. Nagsimula kaming magplano agad pagkatapos ng kasal. Inaasahan na madali lang ito mangyayari. Parang tila nangyayari sa lahat ng nasa paligid namin. Yung mga kaibigan namin, yung mga kamag-anak, ang dali sa kanila. Pero sa amin, buwan pagkatapos ng buwan, wala pa rin. Walang pagbabago. Sabi ng mga doktor, ang katawan ko daw ay hindi kooperatiba, na baka hindi ako mabuntis ng natural. Sinubukan namin ang lahat, mga treatment, mga hormone shots, walang katapusang mga appointment sa klinika. At sa huli, ang IVF, yung pinakamahal, yung pinakamasakit. Ang unang pagtatangka, nabigo. Ang pangalawa, gayon din. Sa bawat negatibong test, sa bawat pag-asa na nawawala, pakiramdam ko ay mas lalo akong nababasag. Na parang ang aking katawan, ang mismong katawan ko, ay nagtaksil sa aming dalawa. Sa aking pangarap, sa pangarap namin. Pero si David, yung David ko, hindi niya ako kailanman sinisi. Hindi isang beses, hindi isang salita. Niyayakap niya ako sa mga gabing iyon, kung kailan umiiyak ako hanggang sa sumakit ang ulo ko. Bumubulong siya. Maria, hindi ito nagbabago kung gaano kita kamahal. Yung pagmamahal niya, yun ang naging sandigan ko. Naiisip pa nga niya ang tungkol sa adoption. Nagsasalita siya ng masigla. Tungkol sa kung gaano karaming mga bata ang nangangailangan ng tahanan. Kung paano pa rin kami makakabuo ng isang pamilya. Gusto kong maging masaya sa ideyang iyon. Gusto ko talaga. Gusto kong maniwala. Pero isang bahagi na mahirap pigilan, ay nananabik pa rin. Nananabik na makakita ng isang bata na may mga asul niyang mata. Yung mata niya na parang kalangitan. Yung likong ngiti niya. Yung ngiti niya kapag sinusubukan niyang pigilan ang tawa. Gusto kong makita yon sa anak namin. Isang araw, pagkatapos ng isa pang failed cycle, bumagsak ako sa kanyang mga bisig. Nag-aalok ng paumanhin habang umiiyak. Sabi ko, David, karapat-dapat ka sa isang asawa na kayang magbigay sa iyo ng pamilya. Hindi ako yon. Hinawakan niya ang baba ko ng marahan para magkita kami sa mata. Yung mga mata niya, puno ng pagmamahal, puno ng pag-unawa, at sinabi niya, ang mga salitang iyon na nagpabago sa lahat. Maria, sabi niya, hindi kita pinakasalan para sa mga anak. Pinakasalan kita para sa iyo. Ikaw ang aking pamilya. Iyan si David. Matatag, mabait, hindi makasarili. Pwede siyang magalit. Pwede siyang magtanim ng sama ng loob. Pwede siyang lumayo. Sa halip, pinili niya ang pagmamahal tuwing may pagkakataon. Sa bawat sitwasyon, kahit na mahirap, kahit na masakit, sa pagbabalik tanaw ngayon, napagtatanto ko kung paano kami inihanda ng mga pagsubok na yon. Yung mga pagsubok na magkasama naming hinarap. Yung mga pangarap na mukhang hindi na matutupad. Yung mga gabing nagyakap kami sa gitna ng pagkadismaya. Yung mga pangarap na muli naming hinubog ng magkasama. Naging blueprint ang mga ito. Ang mga ito ang naging pundasyon para sa pagharap sa bagyo na malapit nang tumama. Ang bagyong iyon, yung sakit niya, yung pagkalapit ng kamatayan. Dahil noong nagkasakit si David, ang mundo namin, gumuho. Parang isang malaking gusali na, bumagsak na lang bigla. At gayon man, kahit nakahiga doon, mahina, maputla, halos wala ng lakas, sinubukan pa rin niyang maging malakas. Hindi niya pinakita ang tunay niyang nararamdaman. Nagbiro siya tungkol sa mga gown sa ospital, nang asar tungkol sa pag-aalala ko, at sinabi niyang, malalampasan namin ito. Tulad ng paglampas namin sa lahat ng iba pang pagsubok. Pero sa kaibuturan ko, alam kong iba ito. Alam ko na ito na ang pinakamalaking pagsubok. Ito ang buhay at kamatayan. At hindi pa ako handa. Hindi pa talaga ako handa na isipin ang isang buhay nang wala siya. Ang buhay ko, nang wala ang aking David. Kabanata 5, ang marupok na saya at ang mga pangarap na hindi natupad. Pagkatapos ng kasal, ang mga taon pagkatapos nun, puno ng saya, puno ng pagmamahal. Bumili kami ng isang maliit na bahay. Gawa sa kahoy, nasa gilid ng bayan.
Kailangan ng maraming ayusin, maraming kailangang palitan. Pero, si David, siya ang aking lakas, siya ang aking inspirasyon. Naalala ko, yung bahay na iyon, medyo luma na. Pero sa mga mata niya, nakikita ko ang potensyal, nakikita ko ang pangarap. Maria, sabi niya, nakangiti, yung ngiti na nakakapanatag. Kaya natin to, kayang-kaya natin tong ayusin. At nagawa niya, talaga. Naglaan siya ng mga weekend, mula umaga hanggang gabi, walang tigil, naglilinis ng sahig. Yung mga lumang sahig na kahoy, kailangan ng maraming kuskos, kailangan ng bagong pintura. Nag-aayos ng mga estante, yung mga dating estante, nasira na. Pinalitan niya ng bago, mas matibay, mas maganda. At ang pinaka-espesyal, yung rocking chair, ginawa niya para sa akin. Bilang regalo sa anniversary namin. Sa unang anniversary namin bilang mag-asawa, ang husay ng mga kamay niya, ang galing ng kanyang pagkakagawa. Para bang bawat detalye ay may kasamang pagmamahal, may kasamang pag-aalala. Yun, hanggang ngayon, nandoon pa rin sa porch namin, isang tahimik na saksi sa hindi mabilang na mga gabi, kung saan kami ay magkatabi, nakaupo, nag-uusap, o minsan, tahimik lang. Pinapanood ang mga alitaptap na sumasayaw sa pagdilim ng tarlac, ang mga alitaptap na parang mga maliliit na bituin na bumaba sa lupa, ang buhay noon, ganap. Oo, kahit hindi perpekto, kahit simple lang, masaya kami, sobrang saya. Ang tanging nawawala, yung nawawala talaga, ay ang mga bata. Yung pangarap na magkaroon ng sariling mga anak, yung pangarap na makita si David na nakikipaglaro sa sarili niyang mga anak, yung makita ang refleksyon niya sa kanilang mga mata, yung makita ang kanyang ngiti sa ngiti nila. Nagsimula kaming magplano, agad-agad, pagkatapos ng kasal. Inaasahan namin na madali lang ito mangyayari. Parang tila nangyayari sa lahat ng nasa paligid namin. Yung mga kaibigan namin, yung mga kamag-anak, ang dali sa kanila. 1 taon, 2 taon, may anak na agad, 2 pa minsan. Pero sa amin, buwan pagkatapos ng buwan, wala pa rin. Walang pagbabago, walang buntis, walang kahit anong senyales. Nagsimula akong mag-alala. Nagsimula akong magtanong sa sarili ko, may mali ba sa akin? May mali ba sa katawan ko? Sabi ng mga doktor, ang katawan ko daw, hindi kooperatiba. Na baka hindi ako mabuntis ng natural. Yun ang sabi nila. Hindi kooperatiba. Parang ang katawan ko, may sariling isip, ayaw sumunod sa gusto ko, ayaw sumunod sa gusto namin ni David. Sinubukan namin ang lahat ng paraan na sinabi ng mga doktor. Mga treatment, yung mga iniinom na gamot, yung mga ini-inject, mga hormone shots, yung mga appointment sa klinika na walang katapusan, linggo-linggo, minsan, araw-araw. At sa huli, ang IVF, yung pinakamahal, yung pinakamasakit, hindi lang sa bulsa, kundi pati sa puso, sa isip, sa buong pagkatao mo, ang unang pagtatangka, nabigo, walang nangyari. Yung mga pangarap na itinayo mo, biglang gumuho. Ang pangalawa, gayon din, nabigo ulit. Sa bawat negatibong test, sa bawat pag-asa na nawawala, pakiramdam ko ay mas lalo akong nababasag. Parang kristal na nahulog sa semento, naging maliliit na piraso. Wala nang mabubuo, na parang ang aking katawan, ang mismong katawan ko, ay nagtaksil sa aming dalawa, sa pangarap namin, sa pangarap niya. Pero si David, yung David ko, hindi niya ako kailanman sinisi. Hindi isang beses, hindi isang salita, hindi kahit anong pahiwatig. Niyayakap niya ako sa mga gabing iyon. Kung kailan umiiyak ako hanggang sa sumakit ang ulo ko, hanggang sa wala na akong mailabas na luha, bumubulong siya. Maria, sabi niya, huwag kang mag-alala. Hindi ito nagbabago kung gaano kita kamahal. Yung mga salitang iyon, parang gamot sa sugat, hindi agad nagpapagaling. Pero nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay ng lakas. Ang pagmamahal niya, yun ang naging sandigan ko.
Sa gitna ng lahat ng pagsubok, sa gitna ng lahat ng sakit, naiisip pa nga niya ang tungkol sa adoption. Nagsasalita siya ng masigla, parang bata na nakakita ng bagong laruan. Tungkol sa kung gaano karaming mga bata ang nangangailangan ng tahanan. Yung mga batang hindi nakaranas ng pagmamahal ng magulang. Kung paano pa rin kami makakabuo ng isang pamilya. Kahit hindi galing sa akin. Yung bata, kahit hindi kami ang nagluwal. Gusto kong maging masaya sa ideyang iyon. Gusto ko talaga. Gusto kong maniwala. Gusto kong yakapin ang pangarap na iyon. Pero isang bahagi na mahirap pigilan, isang bahagi na malalim na nag-ugat, ay nananabik pa rin. Nananabik na makakita ng isang bata na may mga asul niyang mata, yung mga mata na parang kalangitan, yung likong ngiti niya, yung ngiti niya kapag sinusubukan niyang pigilan ng tawa, yung ngiti na minana niya sa kanya. Gusto kong makita yon sa anak namin. Yung parang refleksyon niya. Isang araw, pagkatapos ng isa pang failed cycle. Yung pag-asa na tuluyan nang nawala. Bumagsak ako sa kanyang mga bisig. Hindi ko na kaya. Pagod na ako. Pagod na ang puso ko. Pagod na ang katawan ko. Nag-aalok ng paumanhin habang umiiyak. David, sabi ko, karapat-dapat ka sa isang asawa na kayang magbigay sa iyo ng pamilya. Hindi ako yon. Hinawakan niya ang baba ko ng marahan para magkita kami sa mata. Yung mga mata niya, puno ng pagmamahal, puno ng pag-unawa, puno ng awa, pero hindi awa na nakakababa, kundi awa na nakakapagpatatag. At sinabi niya ang mga salitang iyon na nagpabago sa lahat. Ang mga salitang hindi ko malilimutan habang buhay. Maria, sabi niya, hindi kita pinakasalan para sa mga anak. Napakunot ang noo ko. Hindi para sa mga anak. Pinakasalan kita. Para sa'yo. Para sa kung sino ako. Para sa pagkatao ko. Ikaw ang aking pamilya. Iyan si David. Iyan ang tunay niyang pagkatao. Matatag. Mabait. Hindi makasarili. Hindi siya nag-focus sa kung ano ang wala sa amin. Nag-focus siya sa kung ano ang meron kami. Sa kung ano ang meron kami. Sa isa't isa. Pwede siyang magalit. Dahil sa mga pagsubok. Pwede siyang magtanim ng sama ng loob. Dahil sa mga nabigong pangarap. Pwede siyang lumayo. Dahil sa sakit. Sa halip, pinili niya ang pagmamahal. Tuwing may pagkakataon. Sa bawat sitwasyon. Kahit na mahirap. Kahit na masakit. Sa pagbabalik tanaw ngayon. Napagtatanto ko kung paano kami inihanda ng mga pagsubok na yon. Yung mga pagsubok na magkasama naming hinarap. Yung mga pangarap na mukhang hindi na matutupad. Yung mga gabing nagyakap kami sa gitna ng pagkadismaya. Yung mga pangarap na muli naming hinubog ng magkasama. Naging pundasyon ng mga ito. Ang mga ito ang naging blueprint para sa pagharap sa bagyo na malapit ng tumama. Yung bagyong iyon, yung sakit niya, yung pagkalapit ng kamatayan. Dahil noong nagkasakit si David, ang mundo namin gumuho. Parang isang malaking gusali na bumagsak na lang bigla, isang iglap lang. Ang lahat ng aming itinayo, ang lahat ng aming pinangarap, parang naging abo. At gayon man, kahit nakahiga doon, mahina, maputla, halos wala ng lakas, sinubukan pa rin niyang maging malakas. Hindi niya pinakita ang tunay niyang nararamdaman, ang tunay niyang takot. Nagbiro siya tungkol sa mga gown sa ospital, ng asar tungkol sa pag-aalala ko. At sinabi niyang, malalampasan namin ito. Tulad ng paglampas namin sa lahat ng iba pang pagsubok. Ang mga salitang iyon, mga salitang puno ng pag-asa, mga salitang nagbibigay ng lakas. Pero sa kaibuturan ko, alam kong iba ito. Alam kong ito na ang pinakamalaking pagsubok. Ito ang buhay at kamatayan. At hindi pa ako handa. Hindi pa talaga ako handa na isipin ang isang buhay nang wala siya. Ang buhay ko nang wala ang aking David. Ang aking kasama. Ang aking kaibigan. Ang aking lahat. Ang pagmamahal niya. Ang kanyang pag-unawa. Ang kanyang hindi natitinag na suporta. Iyon ang nagsilbing liwanag ko. Sa gitna ng pinakamadilim kong sandali, ipinakita niya sa akin na kahit sa pinakamahirap na sitwasyon, ang pagmamahal,
ay nananatili. Ito ang pinakamalakas na sandata, ang pinakamalaking pag-asa. Kabanata X. Ang pagsalubong sa bagyo. Lahat ng mga unang senyales, yung pagod na napansin ko noon, yung mga pasa na lumilitaw na lang bigla, yung hirap sa paghinga sa gabi, lahat yon parang mga paalala na lang ngayon. Mga paalala kung gaano kabilis. Ang lahat ay nagbago. Yung dating David na malakas, naglalaho na. Unti-unti. Hindi na siya yung David na kayang magtrabaho ng 12 oras. Hindi na siya yung David na uuwi at magluluto pa para sa akin. Hindi na siya yung David na kahit pagod, ngingiti pa rin at sasabihing, "Mahal kita." Ngayon, ang pagngiti niya, parang pagod na. Yung pag-uusap namin, nauubusan na ng lakas. Yung boses niya, mahina na, parang hangin na lang na dumadaan. Ang sakit, lumalala. Lumalala ito ng napakabilis. Mula sa mga unang senyales na inisip naming stress lang or kulang sa pahinga. Ngayon, ramdam ko na ang bigat. Ang bigat ng isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Pero alam ko na malubha na ito. Bilang isang nurse, mayroon kang kaalaman, mayroon kang training, mayroon kang mga mata na mas nakakakita ng mga detalye na hindi nakikita ng karamihan. Nakikita ko ang pagbabago sa kanyang balat. Yung kulay, parang nawawala na. Yung pagiging maputla, mas lalong lumalalim. Yung mga mata niya, dati ang sigla, ngayon, malalim ang mga bilog. Parang may malaking kulang. Nakikita ko ang paghina ng kanyang katawan. Yung mga kamay niyang dati ay malalakas. Ngayon nanginginig, yung paghinga niya. Mas lalo pang naging mababaw. At yung pagod, hindi na lang pagod. Ito na ay parang pagkaubos ng lakas, pagkaubos ng buhay. Sa bawat pagbisita ng doktor, sa bawat pagtatanong ko, ramdam ko ang pagbabago sa kanilang mga mukha. Dati, may pag-asa pa sa kanilang mga mata. May konting ngiti. Ngayon, puro seryoso, puro pagkabahala. Isang hapon, pagkatapos ng isa pang nakakapagod na round ng transfusions, yung pagbibigay ng dugo, yung pagsubok na mapunan yung nawawala sa katawan niya. Hinila ako ng doktor sa gilid. Alam ko na agad. May sasabihin siyang hindi maganda, yung ganong pakiramdam. Alam mo na, nasa labas kami ng kwarto. Yung courtyard ng ospital, kailangan niya ng hangin, kailangan niya ng tahimik na lugar para sabihin ang mga salitang hindi pwedeng marinig ni David o baka hindi niya pa kayang marinig. Mahinahon ang kanyang boses, pero ang mga salita niya parang kidlat na tumama sa akin. Parang bumagsak ang lupa sa ilalim ng aking mga paa. Maria, sabi niya, yung pangalan ko, parang binigkas niya ng may bigat. Nauubusan na tayo ng mga pagpipilian. Nauubusan, parang isang orasan na malapit nang huminto, parang isang ilog na natuyo na. Wala nang dumadaloy, wala nang natira. Kung walang match na dumating agad, napatigil siya. Hindi niya tinapos ang pangungusap, pero alam ko, yung mga mata niya, puno ng lungkot, puno ng pagkaawa, pero higit sa lahat, puno ng katotohanan na hindi niya na kayang baguhin. Natatakot ako. Natatakot ako ng sobra. Yung takot na hindi mo na kayang isipin ang sarili mo. Yung takot na gusto mo na lang mawala. Gusto mo na lang hindi maramdaman. Natatakot ako. Wala na siyang masyadong oras. Wala na siyang masyadong oras. Yung mga salitang iyon, bumalik sa akin. Narinig ko na yon dati, nung una siyang na-diagnose, pero ngayon, iba na ang bigat, iba na ang dating. Mas mabigat, mas makatotohanan, mas malapit na. Tumangulang ako, hindi ko na kayang magsalita, parang naubusan ng boses ang lalamunan ko. Naramdaman ko ang mga luha na nagsimulang magbabaga sa likod ng aking mga mata. Gustong kumawala, gustong sumigaw, gustong ibalik ang oras. Gustong ibalik yung mga araw na malakas pa siya, yung mga araw na may pag-asa pa. Nakita ko na ang kamatayan noon. Bilang isang nurse, nakakakita ka ng ganito.
Nakikita mo ang sakit. Nakikita mo ang pagkawala. Nakikita mo ang mga pamilyang nagdurusa. Pero wala talagang makakapaghanda sa'yo sa ideya ng pagkawala ng isang mahal mo sa buhay. Lalo na kung siya ang iyong mundo, ang iyong lahat. Naisip ko si David, yung pagod niyang mukha, yung nanginginig niyang mga kamay, yung hirap niyang paghinga, yung mga mata niya na nagsasabi ng mga bagay na hindi niya na kayang sabihin, yung mga mata niya na puno ng pagmamahal at puno ng takot. Takot na nararamdaman ko rin. Naramdaman ko ang pagbagsak ng aking mundo. Yung mundo na binuo namin. Yung mundo na puno ng pag-asa. Ngayon, parang nagiging abo na lang. Parang usok na nawawala sa hangin. Ang lahat ng pinaghirapan namin. Ang lahat ng pinangarap namin. Parang wala na lang. Naisip ko yung mga pangarap namin. Yung mga anak na gusto naming magkaroon. Yung bahay na gusto naming bilhin. Yung simpleng buhay na gusto naming mamuhay. Lahat yon, parang nawala na lang. Parang hindi na mangyayari. Ang takot ko, hindi na lang para sa kanya. Pati na rin para sa sarili ko. Paano na ako? Paano na ako mabubuhay kung wala siya? Sino ang sasandalan ko? Sino ang makakausap ko? Sino ang magbibigay sa akin ng lakas? Sino ang magmamahal sa akin ng tulad niya? Yung mga salitang narinig ko, nauubusan na tayo ng mga pagpipilian. Wala na siyang masyadong oras. Bumabalik-balik sa isip ko, ulit-ulit, parang sirang plaka. Ang bigat ng mga salitang iyon, ang bigat ng katotohanan. Tumulo na ang mga luha ko. Hindi ko na napigilan. Hinayaan ko na lang silang dumaloy, bumuhos. Parang ulan, kasabay ng pagbagsak ng aking mundo. Nakatingin ako sa doktor, sa kanyang mga mata. Nagsusumamo. May pag-asa pa ba? May paraan pa ba? Pero ang mga mata niya, nagsasabi ng iba. Sinasabi nila na ginawa na nila ang lahat. Na ang susunod ay nasa kamay na ng Diyos at nasa kapalaran. Ang pagiging nurse ko, hindi sapat. Ang kaalaman ko, hindi sapat. Ang pagmamahal ko, hindi sapat. Kailangan ko ng milagro. Kailangan ko ng isang bagay na hindi ko kayang ibigay. Kailangan ko ng tulong. Mula sa labas, mula sa kung saan man. Naramdaman ko ang pagkalugmok, ang lubos na kawalan ng pag-asa, yung pakiramdam na wala ka nang magagawa kundi maghintay at magdasal. Magdasal para sa isang milagro, isang bagay na tila napakalayo na. Naisip ko si David, yung pagod niyang mukha, yung hirap niyang paghinga, yung mga mata niyang puno ng pag-ibig at ngayon, puno rin ng takot. Gusto ko siyang yakapin. Gusto kong sabihin sa kanya na hindi ako susuko. Pero ang mga salita, hindi lumalabas sa aking bibig. Parang nakakulong sa lalamunan ko. Yung pakiramdam ng pagiging walang magawa, ito ang pinakamahirap. Mas mahirap pa kaysa sa mismong pag-aalala sa sakit niya. Yung pagiging walang magawa, habang nakikita mong unti-unti siyang nawawala. Habang naririnig mo na, nauubusan na ng oras. Pero alam ko, kahit sa gitna ng kawalan ng pag-asa, isang bagay ang hindi nawawala. Ang pagmamahal ko sa kanya, ang pagmamahal niya sa akin. At yun ang tanging pag-asa na natitira sa akin. Ang pagmamahal na iyon, ang magbibigay sa akin ng lakas para harapin ang susunod na mangyayari. Kahit ano pa man yun, kahit gaano pa ito kasakit. Kabanata 7. Ang pag-asa mula sa isang usapan. Pagkatapos ng mabigat na usapan namin ng doktor, ang mga salitang nauubusan na ng oras, ang mga salitang wala ng pagpipilian, pakiramdam ko, gusto ko na lang tumakbo palayo sa ospital na ito, palayo sa sakit na ito, palayo sa katotohanang parang hindi ko na kaya. Naglakad ako palabas, sa labas ng gusali. Kailangan ko ng sariwang hangin. Kailangan ko ng kahit kaunting katahimikan. Kahit kaunting espasyo para huminga. Yung courtyard ng ospital, medyo tahimik doon. May mga ilang puno, may mga ilang bangko. Isang lugar para humupa ang nararamdaman ko, yung pagkalugmok, yung kawalan ng pag-asa.
Naupo ako sa isang bangko, malayo sa ibang tao. Gusto ko lang mapag-isa. Gusto ko lang umiyak. Gusto ko lang maramdaman kung gaano kasakit, kung gaano kabigat. Pinikit ko ang aking mga mata. Ang mga luha, patuloy lang sa pagtulo. Hindi ko na pinipigilan. Wala nang saysay. Tapos, narinig ko sila. 2 empleyado ng ospital. Nasa break siguro sila. Nasa malapit lang. Hindi nila alam na naririnig ko sila. Nag-uusap tungkol sa pasyente. Yung pasyente sa ICU. Yung lalaki na lumalaban. Yung lalaking minamahal ko. Alam mo ba yung lalaki sa ICU, Carter? Tanong nung isa. Yung boses niya, ordinaryo lang. Parang nagkukwentuhan lang sila tungkol sa kapitbahay. Kamukha niya talaga yung lalaki na nakatira sa Pine Hollow. Pine Hollow? Narinig ko yung pangalan. Isang maliit na bayan sa kabundukan. Hindi kalayuan sa Manila. Mga ilang oras na biyahe lang. Tumingin ako sa kanila. Yung isa, tumango. Sumpa ko. Parang isang tao. Parang isang tao. Yung 2 salitang iyon, parang kidlat na tumama sa akin. Tumigil ang puso ko. Literal na tumigil. Naramdaman ko yung pagbigat ng dugo ko. Yung pagtibok na hindi normal. Pine Hollow. Isang maliit na bayan sa kabundukan. Ang layo nito sa Manila. Ang layo ng mundong ito sa mundo ni David. Posible kayang coincidence lang ito? Naisip ko agad, yung mga tao, nagkakamukha talaga ang mga tao, lalo na kung may parehong lahi o parehong itsura. Pero sa loob ko, may kung anong bumubulong, isang maliit na tinig na nagsasabing, hindi ito ordinaryo, hindi ito simpleng coincidence. Tiningnan ko ulit yung 2 empleyado. Nagpatuloy sila sa usapan. Sabi nung isa pa, kamukha niya talaga, parang magkakambal. Magkakambal. Ang mga salitang iyon, parang tumusok sa akin. Magkakambal? Si David. Wala siyang kapatid. Wala siyang kilalang kamag-anak. Lumaki siya sa foster care. Never niya nakilala ang kanyang mga magulang. Never niya alam kung may kapatid siya. Pero, eto, nandito ako, sa labas ng ospital. Naririnig ko ang usapan na ito, tungkol sa isang lalaki sa Pine Hollow, na kamukha ni David. Kamukha ng aking asawa. Naramdaman ko ang pagbabago sa loob ko. Yung kawalan ng pag-asa, yung kalungkutan, yung takot. Biglang may konting sumibol. Isang maliit na bagay. Isang bagay na hindi ko pa naramdaman sa loob ng maraming linggo. Pag-asa. Isang pag-asa na manipis, nanginginig. Parang isang munting kandila na gustong patayin ng hangin. Pero pag-asa pa rin. Hindi ito yung dating pag-asa na malaki. Yung dating pag-asa na, sigurado ako, hindi. Ito ay pag-asa na, kailangan kong hawakan ng mahigpit. Kailangan kong protektahan. Nakatayo ako doon. Parang nakapako sa kinatatayuan ko. Yung mga salita nila, umalingaw-ngaw sa aking isipan. Kamukha niya talaga. Parang magkakambal. Paulit-ulit. Paulit-ulit. Ang Pine Hollow. Ang lugar na binanggit nila. Isang maliit na bayan sa kabundukan. Mga 2 oras na biyahe mula sa Manila. Napuntahan ko lang yun minsan, nung nag-aaral pa ako ng nursing, para sa isang community outreach program. Naalala ko ang lugar na yon. Tahimik, payapa, maliit. Ito yung klase ng lugar kung saan bumabagal ang buhay, kung saan ang mga tao bumabati pa rin sa mga estrangherong dumadaan, sa mga kapitbahay. Isang simpleng lugar. Coincidence kaya? Nagkakamuka ang mga tao. Palagi naman. Totoo. Pero may kung anong bumubulong sa akin. Isang tinig sa loob ng puso ko. Isang tinig na nagsasabing, hindi ito ordinaryo. Hindi ito simpleng coincidence lang. Bakit? Bakit ko naramdaman yun? Dahil si David, ang aking David, lumaki siya sa foster care. Iniwanan sa pagsilang. Walang impormasyon tungkol sa kanyang pamilya. Nagpalipas siya ng mga taon na nag-iisip, nagtatanong sa sarili niya, kung mayroon bang may kapareho ng kanyang mga mata. Yung mga mata na minsan ay nakatingin sa akin ng may buong pagmamahal. Yung kaparehong likong ngiti niya.
Yung ngiti niya kapag sinusubukan niyang pigilan ang tawa. Mayroon bang maaaring kapamilya niya talaga? Mayroon bang dugo na dumadaloy sa ugat niya na kapareho ng sa kanya? Naalala ko ang isang beses. Muntik na siyang sumubok maghanap ng mga magulang niya. Nakaupo kami sa hayan sa aming porch. Isang gabi ng tag-init, malamig ang simoy ng hangin. Umamin siya. Minsan iniisip kong hanapin sila, sabi niya. Ang boses niya, mahina, parang natatakot. Pero paano kung hindi nila ako gusto noon? Bakit nila ako gugustuhin ngayon? Ang boses niya, may dalang kirot na hindi ko alam kung paano papagalingin. Isang kirot na nararamdaman ko rin. Kaya ibinaon niya ang isipan. Pinili niyang huwag nang isipin pa. Nag-focus siya sa pagbuo ng buhay kasama ako. Sa pagmamahal sa akin, pinili niyang maniwala na ang pamilya ay yung binubuo mo, yung mga taong minamahal mo, yung mga taong nandyan para sa'yo, hindi yung pinagmumulan mo lang. Pero ngayon, ang pamilya hindi na lang isang abstract idea, hindi na lang isang konsepto, maaari itong mga hulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng buhay at kamatayan. At ang usapan na yon, ang usapan ng dalawang empleyado ng ospital. Ang usapan tungkol sa lalaki sa Pine Hollow. Ito na siguro ang pagkakataon. Ang pagkakataon na hindi ko pwedeng palampasin. Kailangan kong pumunta doon. Kailangan kong malaman. Kailangan kong subukan. Kahit na ang pag-asa ay manipis. Kahit na wala akong masyadong alam. Kahit na wala akong plano. Bumalik ako sa loob ng ospital. Sa tabi ni David. Nakahiga siya doon. Maputla. Hirap huminga. Pero nakatingin pa rin sa akin. Sa mga mata niya, nakikita ko pa rin yung pagmamahal. Yung pag-asa. Yung pagtitiwala niya sa akin. At yun ang nagbigay sa akin ng lakas. Bumulong ako sa kanya. David, sabi ko, huwag kang mag-alala. Huwag kang matakot. Kailangan kong umalis sandali. Pero babalik ako agad. Pangako. Hindi ko sinabi kung saan ako pupunta. Hindi ko sinabi kung ano ang gagawin ko. Ayokong bigyan siya ng masyadong malaking pag-asa. Baka masaktan lang siya kung sakaling hindi ito maging totoo. Ayokong masira ang konting kapayapaan na mayroon siya ngayon. Kumuha ako ng isang bagay mula sa aking bag. Isang litrato. Isang litrato ni David. Yung litrato niya noong pinakamalakas siya. Pinakamaganda ang kanyang ngiti. Yung litrato na pinakagusto ko. Ito lang ang dala ko, pati ang aking pitaka. At yung lakas ng loob na natutunan ko mula sa kanya. Nagpaalam ako sa nurse. Nag-ayos ng ilang gamit. Hindi ko alam kung gaano katagal ako mawawala. Pero kailangan kong gawin ito. Para kay David. Para sa amin. Habang nagmamaneho ako papalabas ng Manila, parang nananaginip lang ako. Ang highway, nagiging mga country road. Ang mga gusali, nagiging mga puno at mga bukid. Ang mga ilaw ng syudad, napapalitan ng dilim. At ang mga bituin sa langit. Dumating ako sa Pine Hollow, o kung saan man ang lugar na iyon. Isang maliit na bayan. Tahimik. Bumaba ako sa sasakyan. Ang hangin. Iba. Mas malinis. Mas malamig. Bumaba ako ng kotse. Hawak ko ang litrato ni David. Yung litrato niya, yung pinakamahalaga sa akin, nilibot ko ang aking mga mata. Ang mga tao dito, iba ang kilos. Mabagal. Tila, may oras sila. Mga magsasaka na nagbababa ng mga sakong pagkain, isang matandang babae na nagwawalis ng kanyang porch, mga bata na nagbibisikleta sa mga daanang may alikabok, bawat mukha na nakikita ko, sinusuri ko, naghahanap ng kahit anong bakas, yung linya ng kanyang panga, yung kanyang mga mata, yung ngiti niya, kahit ano. Pumasok ako sa isang maliit na general store. Lumapit ako sa tindera, isang lalaki. Mga 50s na siguro ang edad. Mabait ang kanyang mga mata. Sir, sabi ko, naghahanap ako ng isang tao. Hindi ko po alam ang pangalan niya. Pero, sabi nila, kamukha niya to. Ipinakita ko ang litrato ni David. Yung litrato niya. Yung pinakamaganda niyang itsura. Yung litrato na, yun ang hawak ko ngayon. Yung mga mata ng lalaki.
agad na lumaki. "Ah," sabi niya, "siguro si Louis Henderson ang tinutukoy mo." Louis Henderson. May pangalan na. Nakatira siya malapit sa mga maisan sa County Road 6. Oo, kamukha nga niya. Napalunok ako. Yung puso ko, parang gusto nang lumabas sa dibdib ko. "Pwede po bang malaman ang direksyon?" Nagbigay siya ng direksyon at nagpasalamat ako. Nagmamadali. Bumalik ako sa sasakyan ko. Nanginginig ang mga kamay ko sa manibela. Habang nagmamaneho ako, patungo sa posibleng sagot, sa posibleng milagro, sa posibleng kaligtasan ni David. Hindi ko alam kung si Louis Henderson na ito ay talagang kamag-anak ni David, pero alam ko, isang bagay ang sigurado ako. Malalaman ko na ngayon. Kabanata 8. Ang di inaasahang pagkikita ang kalsada patungo sa County Road 6. Halos hindi na ito maituring na kalsada. Isa na lamang itong guhit ng basag na semento, napaikot-ikot sa gitna ng matatayog na mga puno ng pine at malalawak na mga bukid. Isang mahinang ambon ang nagsimulang tumulo. Yung klase ng ambon na parang nakabitin sa hangin. Parang pinong-usok, dumidikit sa aking windshield. At nilalabo ang mga gilid ng horizon. Pinabagal ko ang aking takbo, habang natatanaw ko ang mailbox na may malalabo at puting letra. Henderson. Ang bahay sa likod nito, luma na. Halos sira-sira na ang pintura. Napapaligiran ng mga natuyong dahon ng mais at mga bakas ng gulong na maputik. Isang rusty na swing, umuugong sa hangin at sa kung saan malayo may asong tumatahol. Sa sandaling iyon, umupo ako sa kotse, hinigpitan ng hawak sa manibela. Yung pulso ko, tumatatak sa aking mga tainga. Napakalakas, napakabilis. Paano kung mali ako? Bulong ko sa sarili ko. Paano kung kakatok ako sa pinto ng isang estranghero at magmumukha akong tanga? Pero pagkatapos, naisip ko si David. Yung mahinang kamay niya na nakahawak sa akin. Yung ngiti niyang sinusubukan niyang itago ang takot sa mga mata niya. At lumabas ako ng kotse. Yung mga baitang na kahoy, umugong sila habang umaakyat ako. Kumatok ako ng mahina sa pinto. Tapos, mas malakas, nang walang sumagot. Pagkatapos ng isang sandali, ang pinto ay umugong at bumukas ng bahagya. Isang lalaki ang nakatayo doon. Mas matangkad kaysa sa inaasahan ko. Malapad ang mga balikat, pero medyo nakakompo. Mayroon siyang maitim na blonde na buhok na bumabagsak sa kanyang noo. Ang kanyang mga mata, napahinto ako. Napahinto ang aking paghinga. Pareho sila ng kulay. Yung matinding asul, tulad ng kay David. Pareho ng hugis, pareho ng intensity. Tinitigan niya ako. "Pwede ko po bang malaman kung paano ako makakatulong?" Tanong niya. Yung boses niya, malalim. May pag-iingat. May konting rough edge. Parang hindi siya sanay makipag-usap sa mga estranghero. Hindi siya sanay magpatuloy sa intrusyon. Ang kalsada patungo sa County Road 6, halos hindi na ito maituring na kalsada. Isa na lamang itong guhit ng basag na semento na paikot-ikot sa gitna ng matatayog na mga puno ng pine at malalawak na mga bukid. Isang mahinang ambon ang nagsimulang tumulo. Yung klase ng ambon na parang nakabitin sa hangin, parang pinong usok, dumidikit sa aking windshield at nilalabo ang mga gilid ng horizon. Pinabagal ko ang aking takbo habang natatanaw ko ang mailbox na may malalabo at puting letra. Henderson. Ang bahay sa likod nito, luma na. Halos sira-sira na ang pintura. Napapaligiran ng mga natuyong dahon ng mais at mga bakas ng gulong na maputik. Isang rusty na swing, umuugong sa hangin. At sa kung saan, malayo, may asong tumatahol. Sa sandaling iyon, umupo ako sa kotse. Hinigpitan ng hawak sa manibela. Yung pulso ko, tumatatak sa aking mga tainga. Napakalakas. Napakabilis. Paano kung mali ako? Bulong ko sa sarili ko.
Paano kung kakatok ako sa pinto ng isang estranghero at magmumukha akong tanga? Pero pagkatapos, naisip ko si David. Yung mahinang kamay niya na nakahawak sa akin. Yung ngiti niya. Yung ngiti niyang sinusubukan niyang itago ang takot sa mga mata niya. At lumabas ako ng kotse. Yung mga baitang na kahoy. Umugong sila habang umaakyat ako. Kumatok ako ng mahina sa pinto. Tapos, mas malakas nang walang sumagot. Pagkatapos ng isang sandali, ang pinto ay umugong at bumukas ng bahagya. Isang lalaki ang nakatayo doon, mas matangkad kaysa sa inaasahan ko. Malapad ang mga balikat. Pero medyo nakakompo. Mayroon siyang maitim na blonde na buhok na bumabagsak sa kanyang noo. Ang kanyang mga mata, napahinto ako. Napahinto ang aking paghinga. Pareho sila ng kulay. Yung matinding asul tulad ng kay David. Pareho ng hugis, pareho ng intensity, tinitigan niya ako. Pwede ko po bang malaman kung paano ako makakatulong? Tanong niya. Yung boses niya, malalim, may pag-iingat. May konting rough edge. Parang hindi siya sanay makipag-usap sa mga estranghero. Hindi siya sanay magpatuloy sa intrusyon. Inabot ko ang aking phone na nanginginig sa aking kamay. Ipinakita ko sa kanya ang larawan ni David, yung larawan na yun ang pinakapaborito ko. Yung larawan niya noong pinakamalakas siya, yung pinakamaganda ang ngiti niya. Ito po, ito ang aking asawa, sabi ko. Yung boses ko, parang pabulong na lang, nanginginig. Tawagin po nila siyang David Carter. Huminto ako sandali. Kailangan kong sabihin ang kasunod na dahilan kung bakit ako nandito. Sabi po ng mga tao, kamukha niyo po siya. Yung lalaki, si Louis Henderson, gaya ng nalaman ko agad. Napakunot ang noo. Nakatitig siya sa screen ng phone ko. Sa larawan ni David, sa mukha na marahil ay kamukha niya. Yung pagtitig niya, parang tumagal ng isang siglo. Tapos, nakita ko ang pagbabago sa mukha niya. Dahan-dahan, yung pagtataka, napalitan ng hindi makapaniwala. Tapos, ng isang bagay na parang, napakasakit na hindi ko maipaliwanag. Marahan niyang hinawakan ang kanyang batok. Bumulong siya. Well, I'll be damned. Parang hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita, sa kanyang naririnig. Tumingin siya ulit sa akin. Yung tingin niya, mas malumanay na ngayon, mas malambot. Sino ka? Tanong niya ulit. Yung boses niya, mas mahinahon na. Ako po si Maria, asawa niya po si David. Nagbaba siya ng tingin. Maya-maya, lumapit siya sa akin. Nagbukas siya ng pinto ng mas malapad. Pumasok ka na. Mas mabuting mag-usap tayo sa loob. Ang loob ng bahay, simple lang, mapagkumbaba, sa amin. Yung sahig ay gawa sa kahoy. May mga muebles na, hindi magkakapareho, parang pinagtagpi-tagpi lang. Yung amoy, may halong kape at langis ng makina. Alam mo na, yung amoy ng isang lalaki na nagtatrabaho gamit ang kanyang mga kamay. Nag-aayos ng mga sasakyan o ng mga gamit. Nagkaloob siya ng isang upuan. Upo ka muna, sabi niya. Sinasabi mong siya ang asawa mo. Tumango ako. Nanginginig pa rin ang mga kamay ko. Nakahawak sa aking bag. Nasa aking kandungan. Siya po ay nasa ospital, sabi ko. Yung boses ko, parang nanginginig pa rin. Siya po ay napakasama. Kailangan niya ng bone marrow transplant. Napalunok ako. Hirap na ulit magsalita. Sinabi nila na wala siyang pamilya, wala siyang kapatid. Pero, narinig ko po kayo. Sabi nila, kamukha niya kayo. Kaya po ako nandito. Yung boses ko, nabasag sa huling salita. Hindi ko na napigilan. Si Louis Henderson, gaya ng natutunan ko agad ang pangalan niya, umupo sa tapat ko. Yung siko niya, nakapatong sa kanyang mga tuhod. Tinitingnan niya ulit yung larawan sa phone ko. Paulit-ulit. Umiiling ng dahan-dahan. Sa tingin ko siya ang kapatid ko, sabi niya. Yung boses niya, parang may tumusok sa aking dibdib. Parang may humila sa aking hininga. Kapatid niya? Ang mga salitang iyon?
tumama sa akin ng napakalakas. Halos hindi ako makahinga. Kapatid mo? Tumango si Luis. Yung kanyang mga mata, nagsimulang mamasa. Yung nanay namin, hindi siya masyadong mabuting ina sa totoo lang. Pinalunok niya ang kanyang sariling luha. Marami siyang anak. Karamihan, iba-iba ang ama. Noong maliit pa ako, nagkaroon siya ng isa pang baby, isang lalaki. Sabi niya, hindi na niya ito aampunin. Nagpirma lang siya ng mga papeles sa ospital at iniwan na siya doon. Napatitig ako sa kanya. At sa larawan ni David sa aking phone, ang batang iniwan sa ospital, ang batang lumaki sa foster care, ang batang hindi nakakilala sa kanyang pamilya, ang aking David. Masyado pa akong bata noon para gumawa ng kahit ano, patuloy ni Luis. Yung boses niya, garalgal na, parang basag na plaka. Pero hindi ko nakalimutan. Laging iniisip kung ano ang nangyari sa kanya. Laging nagtatanong, nasaan na siya? Hinaplos niya ang kanyang mukha gamit ang parehong mga kamay. Yung boses niya, parang basag na. Hindi ko nga alam ang pangalan niya hanggang ngayon. Yung mga mata ko, napuno ng luha, hindi ko na napigilan. Yung mga salitang iyon, ang pagkaalam na ang aking David, ang aking minamahal, ay hindi pala nag-iisa sa mundong ito. Mayroon pala siyang kapatid. Mayroon siyang dugo. Si David, hinahanap niya ang kanyang pamilya buong buhay niya. Sabi ko, yung boses ko, nabasag. Akala niya, siya lang talaga. Yung panga ni Luis, nanigas. Bigla siyang tumayo. Parang may nagbago sa kanya. Isang desisyon, isang determinasyon. Gagawin ko yon, sabi niya. Yung boses niya, matatag na ngayon, may apoy. Yung transplant, hindi ko na kailangang pag-isipan pa. Natahimik ako, nakatingin lang sa kanya. Ikaw, gawin mo na yon, sabi niya ulit. Siya ang kapatid ko. Kung may tsansa akong matulungan siyang mabuhay, syempre gagawin ko. Naglakad siya papunta sa kusina at bumalik na may hawak na mga susi ng kanyang truck. Kailan tayo aalis? Sa isang saglit, tumayo lang ako doon, nakatitig sa kanya. Hindi makapaniwala, parang nananaginip. Sa inisip ko ang lahat ng posibleng mangyari. Paano ko siya hihikayatin? Paano ko ipapaliwanag ang sitwasyon? Baka kailangan ko pang magmakaawa. Pero wala ni isa sa mga iyon ang nangyari. Para bang siya na mismo ang naghihintay. Naghihintay para sa tawag na ito. Naghihintay para sa balitang ito. Kahit hindi niya alam, kahit hindi niya inaasahan, umalis kami ng Pine Hollow nung gabing iyon. Yung ulan, mas malakas na ngayon, dumadaloy sa windshield. Habang si Luis, nagmamaneho sa likod ko, sa kanyang lumang pickup truck. Yung dibdib ko, mas magaan ngayon, sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan. Mayroon pa ring takot, syempre. Laging may takot, pero ngayon, mayroon ding ibang bagay. Isang pag-asa na parang lupa na matatag sa ilalim ng aking mga paa. Isang pag-asa na hindi na basta-basta mawawala. Nang makarating kami sa St. Luke's Medical Center, ipinakita ko kay Luis ang daan. Sa mga sterile na puting pasilyo, papunta sa kwarto ni David. Nakahiga si David. Gising, nakasandal sa mga unan. Maputla ang kanyang balat. Pero yung mga mata niya, lumiwanag nung makita niya ako. Tapos, napakunot ang noo niya, naguguluhan. Nang mapunta ang tingin niya kay Luis, sa loob ng isang mahabang sandali, walang nagsalita. Ang bibig ni David, bahagyang bumukas. Parang nakakita siya ng multo. Naglakad si Luis palapit. Yung emosyon, makapal sa kanyang boses. Sa tingin ko, simula niya. Sa tingin ko, ako ang iyong kapatid. Si David, kumurap-kurap. Nagsimulang mamuo ang luha sa kanyang mga mata. Kapatid ko? Nakatayo ako doon. Pinapanood ang dalawang lalaki. Mga estranghero, isang araw lang ang nakalipas. Mga kapatid, sa dugo. Nagkatinginan sila, na parang nakakakilala ng isang bagay na sila lang ang nakakaramdam. Si David,
nagabot ng nanginginig na kamay, at si Luis, hinawakan ito ng mahigpit. Mag-uusap tayo mamaya, sabi ni Luis mahinahon. Pero sa ngayon, nandito ako para iligtas ang buhay mo. Sa mga sandaling iyon, sa gitna ng ospital, sa gitna ng kaguluhan at takot, nakita ko ang pinakamagandang bagay, ang pagkakaisa, ang pagmamahal, ang pamilya na natagpuan sa pinaka-hindi inaasahang paraan, ang pag-asa na hindi pa tapos ang lahat, ang pag-asa na may simula pa pala. Isang bagong simula. Kabanata 9 and 10, ang mahiwagang transplant at ang bagong pamilya. Pagbalik namin sa ospital, bumigat ulit ang pakiramdam ko, pero ngayon, may kasama na itong kakaibang gaan. Yung gaan na dala ng bagong pag-asa. Kailangan naming malaman agad. Kailangan naming malaman kung si Luis nga ba talaga ang sagot. Ang sagot sa aming mga dasal. Yung resulta ng mga tests ni Luis, mas mabilis dumating kaysa sa inaasahan ko. Siguro, alam ng lahat kung gaano kakritikal ang sitwasyon ni David. Alam nila na kailangan nilang bilisan ang lahat at dumating ang araw na iyon. Yung araw na lumabas ang hematologist sa waiting room. May dala siyang ngiti. Yung ngiti na parang kayamanan. Yung ngiti na nagsasabing, may magandang balita. Nanginig ang tuhod ko. Halos hindi ako makatayo. He's a strong match, sabi niya. Yung boses niya, mahinahon, pero puno ng saya. One of the best we've seen in a while. Pinakamalakas na match. Isa sa pinakamaganda. Parang biglang bumalik ang lahat ng lakas ko. Tumingin ako kay Luis. Yung mga mata niya, puno ng luha. Parang ako rin. Did you hear that, Luis? Sabi ko. Yung boses ko, nanginginig. You're a match. You can save him. You can save David. Yung ekspresyon ni Luis, naghalo ang pagtataka at ang determinasyon. Tapos, tumango siya. Then let's do it, sabi niya. When do we start? Wala nang pag-aalinlangan. Wala nang pagdadalawang isip. Para bang, iyon na talaga ang dapat mangyari. Nang gabing iyon, sa wakas, nagkaroon ng pagkakataon sina David at Luis na mag-usap. Magkausap nang sila lang. Nagbigay ako ng espasyo. Tumayo ako sa labas ng pinto. Mga ilang minuto lang. Gusto kong bigyan sila ng privacy. Pero naririnig ko pa rin ang mga boses nila. Mahina lang sa una. May halong emosyon. May halong kaba. Pero habang tumatagal, mas nagiging mainit. Mas nagiging totoo. Narinig ko ang boses ni David. Yung boses niya, nabasag. I used to dream about having a brother, sabi niya. Yung boses niya, parang bata. Akala ko, ang tanga ko. Parang nagdodrawing ng bahay na hindi mo naman titirhan. Pero, heto ka, totoo. Nakarinig ako ng mahinang tawa mula kay Luis. Yung tawa na may halong saya at lungkot. Guess life had other plans, huh? Sabi niya. I'm sorry I wasn't there, Danny. Hindi ko alam. You don't have to be sorry, sabi ni David. Yung boses niya, mas malakas na ngayon. Nakahawak sa kamay ni Luis. Sa kabila ng kanyang kahinaan. You're here now. That's all that matters. Nandito ka na. Yun ang mahalaga. Nang pumasok ako ulit sa kwarto, nakatingin si David sa akin. May mga luha pa rin sa mata niya. Pero ngayon, may ngiti na. Yung ngiti na nakikita ko lang noon. Maria, sabi niya. Yung boses niya, puno ng pagkamangha. I have a brother. Hindi na ako nag-iisa. Hinalikan ko ang kanyang noo. Ngumiti ako at bumulong. You never were. Hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. Ang operasyon, ang transplant, napag-usapan na agad. Para sa kinabukasan. Hindi ako halos nakatulog noong gabing iyon. Ang isip ko, tumatakbo. Nag-iisip ng lahat ng posibleng mangyari. Ang mga maganda. At ang mga hindi masyadong maganda. Si Luis, kalmado lang, kahit yung mga nurses na naghahanda sa kanya. Nagbibiro pa siya. Never thought I'd be giving my bone marrow to a guy I met yesterday, sabi niya. Tapos tumingin siya kay David. Mas mahina na yung boses niya. But I'm glad it's him. Buti na lang. Siya. Ang mga oras, parang gumagapang. Ang bagal. Pero kalaunan, natapos din.
Ang transplant, maayos na naganap. Si David, nailipat sa recovery room para doon magsimula ang trabaho ng mga bagong stem cells. Yung mga bagong selula na magliligtas sa kanya. Naupo ako sa tabi ng kanyang kama. Hinawakan ang kanyang kamay. Nararamdaman ko ang init na unti-unting bumabalik sa kanyang balat. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, may konting kulay na sa kanyang mukha. Hindi na siya masyadong maputla. Dumating si Luis pagkatapos. Mukha siyang pagod. Pero may saya sa kanyang mga mata. At si David, inabot niya ang kanyang mahinang kamay. Hinawakan ang braso ng kanyang kapatid. "You just gave me a second chance," bulong ni David. Isang pangalawang pagkakataon. Si Luis, ngumiti. Yung ngiting may kasamang pagkilala. "Guess we're even now," sabi niya. "You gave me family." Hindi ko na napigilan ang mga luha ko. This time, luha ng saya, luha ng pasasalamat, luha ng kapayapaan. Sa loob ng maraming buwan, ang dala ko lang ay takot, pagod, lungkot, pag-iisa. Pero ngayon, habang nakaupo ako sa pagitan ng dalawang lalaking ito, mga lalaking nagtagpo sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman. Kapayapaan. Sa labas ng bintana, ang skyline ng Manila, kumikislap sa ilalim ng mga ilaw ng gabi, at naisip ko kung gaano kabilis ang buhay ay pwedeng magbago mula sa kawalan ng pag-asa patungo sa pag-asa, mula sa pagkawala patungo sa pagkakaroon. Minsan, sa loob lang ng ilang araw. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, pinayagan ko ang sarili ko na huminga ng malalim at maniwala na si David ay maaaring mabuhay at na kami ay binigyan ng isang regalo, mas malaki pa sa aming hiniling, ang mga araw na sumunod sa transplant, parang pagpasok sa isang bagong mundo. Isang mundo kung saan ang pag-asa, sa wakas, ay mas matimbang na kaysa sa takot. Ang katawan ni David ay nag-respond ng maayos sa transplant. Bawat umaga, binabantayan ko ang pinakamaliit na senyales. Konting kulay sa kanyang pisngi, mas matatag na tono sa kanyang boses, mas malakas na hawak kapag hinahawakan niya ang aking kamay. Si Luis, nanatili malapit, natutulog sa isang lumang pull-out chair sa waiting area. Kapag hindi na siya pinapayagan sa kwarto ni David dahil sa mga patakaran ng ospital, hindi siya nagreklamo. Ni minsan, isang gabi, nagdala ako sa kanya ng isang tasa ng kape. Nakita ko siyang nakatitig kay David sa likod ng salamin. May mukha siyang tahimik at puno ng pagkamangha. "He's really my brother," sabi niya, mahinahon. Na parang, hindi pa rin siya makapaniwala, hindi pa rin niya lubos maintindihan. Unti-unti, nagsimulang lumakas si David, at isang malamig na hapon ng taglagas, ginawa niya ang kanyang unang mga hakbang sa labas. Mula noong transplant, naglakad ako sa tabi niya, habang marahan siyang humahakbang sa garden path ng ospital. Yung sikat ng araw, sumisilip sa mga nagbabagong dahon. Ang hangin, sariwa. "I forgot how good fresh air feels," bulong niya, squeezing my hand. Kasabay ng paghigpit ng hawak niya sa aking kamay. Yung init, yung lakas, unti-unting bumabalik. Isang linggo pa ang lumipas at si David ay pinayagan ng umuwi. Bumalik kami sa aming maliit na bahay na gawa sa kahoy sa gilid ng Manila. This time, kasunod si Luis sa kanyang lumang pickup truck. Isang permanenteng karagdagan sa aming buhay. Yung bahay, iba na ang pakiramdam. Mas puno. Parang naghihintay ang bahay na ito para sa reunion na ito. Matagal na. Sa mga sumunod na linggo, si Luis naging regular na bahagi ng aming buhay. Siya at si David, madalas silang magkatabi sa porch sa mga gabi, nagbabahagi ng mga alaala ng pagkabata. Kahit yung konting alaala lang na mayroon si David tungkol sa foster homes niya. At si Luis, nililista niya ang mga gaps tungkol sa kanilang ina, sa kanilang mga unang taon, sa mga kapatid na hindi pa niya nakikilala. Isang gabi, nagbigay si Luis kay David
Isang maliit at lumang pocket knife, may mga initials ng kanilang ama na nakaukit sa hawakan. Ito lang ang natira sa akin sa kanya, sabi ni Luis, mahinahon. Gusto kong sa iyo na. Kinuha ito ni David. May panginginig ang mga kamay. May mga luha na tahimik na dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang komunidad ng Pine Hollow o yung lokal na lugar na pinagmulan ni Luis, nagpadala ng mga cards, mga dasal, pati na rin mga casseroles noong narinig nila ang nangyari. Mga tao na hindi ko pa nakikilala, nagpadala ng mga mensahe tulad ng "Family is everything. Hold each other close." Mayroong isang bagay na napaka-healing, yung ang mga estranghero ay nagpakita ng malasakit, yung pag-abot nila ng kamay. Naalala ko na ang kabutihan ay nandyan pa. Kahit sa mga pinakamahirap na panahon, lumipas ang ilang buwan, at si David, lumakas pa. Yung buhok niya, nagsimulang kumapal ulit. Yung tawa niya, bumalik. At nagsimula siyang mag-ayos ng furniture sa garahe. Mas mabagal kaysa dati, pero mayroon pa rin yung spark, yung creativity na laging nandyan sa kanya. Isang gabi, hinila niya ako palabas. Sa porch, kung saan may isang bagong rocking chair. Bagong gawa, crafted with careful precision. Para sa iyo, sabi niya, simple lang. Umupo ako. Naramdaman ko ang mga luha na nagpapalabo sa aking paningin. Habang marahan akong umuugoy, yung upuan, umuugong. May pamilyar na init, yung init na hindi nawala. Tinanggap din namin si Luis sa aming mga tradisyon. Ang mga Sunday dinners, naging isang mahalagang bahagi. Puno ng tawanan, puno ng tahimik na pasasalamat. Minsan, nahuhuli ko sina David at Luis na nagtitinginan. Yung tipong may half smile. Parang hindi pa rin sila makapaniwala. Hindi pa rin sila makapaniwala na nagkita sila. Isang particular na golden autumn evening, naglalakad kami ni David sa isang kalsada na may mga puno sa gilid, malapit sa Pine Hollow, hawak kamay. Pinapanood ang mga dahon na umiikot sa hangin. Si Luis, nasa unahan namin, tumatawa. Habang buhat-buhat niya ang kanyang pamangkin, ang anak ng kanyang best friend, nasa balikat niya. Si David, hinigpitan ang hawak niya sa kamay ko. Malumanay. Alam mo ba, sabi niya, yung boses niya, puno ng realizations. Dati iniisip ko na pag orphan ka, lagi kang mag-isa. Pero mali ako. Mayroon akong ikaw. At ngayon, mayroon na rin akong siya. Tumingin ako sa kanya. Naramdaman ko ang katotohanan ng mga salitang iyon, lalim sa aking dibdib. Family isn't always about blood, Danny, bulong ko. Pero alam ko rin na minsan ito rin yun. But sometimes it is, and it's beautiful. Nang gabing iyon, habang nakaupo kami sa paligid ng isang maliit na bonfire, sa likod ng bahay ni Luis, ang apoy, nagbibigay ng malambot na liwanag sa mga mukha ng lahat. Naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman. Isang kalmado na katiyakan. Isang katiyakan na magiging okay kami. Ang buhay nagpabagsak sa amin. Oo, pero nagtayo din ito sa amin sa mga paraang hindi namin kailanman inaasahan. Sumandal ako sa balikat ni David, nakikinig sa kwento ni Luis tungkol sa kanilang childhood neighborhood, at naisip ko sa sarili ko, ito na yung pakiramdam ng paggaling. Ang aming kwento, nagsimula sa kawalan ng pag-asa, pero hindi doon nagtapos. Nagtapos ito sa pamilya, sa mga pangalawang pagkakataon, sa isang kapatid na natagpuan, at sa isang buhay na muling nabigyan ng sigla. At habang ipinipikit ko ang aking mga mata, naririnig ang lagitik ng apoy at ang mainit na kamay ni David sa kamay ko. Napagtanto ko ang isang bagay na napakalakas. Minsan, ang buhay ay nagbibigay sa iyo ng eksaktong kailangan mo. Kung kailan, akala mo, wala na. Kung kailan, akala mo, susuko ka na.